Noong araw na makapasa ako sa kolehiyo, noong 1992, sabi ng lahat, ako ang pag-asa ng buong ngayon. Pagkalipas ng 3 araw, para sa 800 na tuition, lumuhod ako sa harap ng lahat ng aking pag-asa. Ang pagmamahalan ng pamilya ay naging isang murang biro. Yakap ko ng mahigpit ang lahat ng kahihiyang ito. Handa ko na sanang itapon ang sarili ko. Kasama siya sa malamig na ilog na ito. Hanggang sa hinila ako ng mga kamay na puno ng putik. Hindi mo na kailangang bayaran ang perang ito. Ang galing mo na, hahaha. Nagbigay ka ng karangalan sa pamilya. Haha, mahusay na bata. Mas magaling ka pa sa tatay mo. Opisyal ka na ng gobyerno sa hinaharap. Huwag mo lang kaming kakalimutan ng mga mahihirap mong kamag-anak. Espesyal na ginawa ito ng tiyahin mo para sa'yo. Tignan mo ang batang ito. Sa sobrang pag-aral, pumayat na ang mukha niya. Kung buhay lang ang kuya ko, matutuwa siya. Kapag naging matagumpay si Xiaoyi, hanapan mo ng trabaho ang kapatid mo sa syudad. Bigyan natin ng masustansyang pagkain ang bata. Nakakapagod mag-aral para sa kolehiyo. Sa loob ng 3 araw, ang lumang bahay namin na gawa sa putik ay halos gumuho na sa dami ng tao. Hindi nawala ang ngiti sa mukha ng nanay ko. Inakala ko rin na darating na ang magandang buhay. Pagkatapos ng 3 araw, ibinuhos ng nanay ko ang lahat ng pera namin sa kama. Ilang barya at ilang gusot na 10 piso. 3 beses kong binilang. Umabot ito ng 326 pesos at 50 sentimos. Tiningnan ko ang listahan ng bayarin sa likod ng aking admission letter. Ang tuition, dorm, at iba pang bayarin ay aabot ng mahigit 1,100. Kulang pa ako ng 800 pesos. Noong 1,992, napakalaking halaga na nito para sa aming pamilya. Hindi nakatulog si inay buong gabi. Kinabukasan, namaga ang mga mata niya. Maingat niyang binalot ang mahigit 300 yuan sa panyo. At ibinigay sa akin. Puntahan mo ang tiyo at tiya mo at ang mga pinsan mo. Magkakamag-anak kayo. Kung manghihiram ka sa bawat isa, makakakolekta ka. Ang pagpasok mo sa universidad ay magbibigay sa kanila ng karangalan. Hindi sila maaaring hindi tumulong. Nandyan ba si tiyo? Sino yan? Si Xiaoyi pala. Bakit, hinahanap ko si tiyo? Wala si tiyo mo. Maaga pa lang, nasa bukid na. Kulang pa ng 800 yuan ang tuition ko. Gusto kong manghiram kay tiyo. Mangungutang. Xiaoyi, mag-aasawa na ang pinsan mo sa susunod na taon. Paano pa kami makakapagpahiram sa'yo? Pagka-graduate ko po, siguradong dodoblehin ko ang ibabalik ko sa inyo. Sino bang makakasiguro sa mangyayari sa hinaharap? Huwag ka nang tumayo tayo riyan. Masamang makita ng iba. Kahit 50 pa si tita, ayos lang. Kung wala kang kakayahan, bakit ka mag-aral sa kolehiyo? Pasanin mo lang ang mga kamag-anak. Nakatayo ako sa harap ng pulang pintuan na gawa sa kahoy. Ang araw ay sumisikat sa aking likod. Napakainit. Ngunit ang puso ko ay parang nahulog sa isang yelo. Pumunta si Xiaoyi sa bahay ng tiyuhin mo. Napakabait talaga sa iyo ng tiyahin mo. Sabi pa niya kahapon, gagawin niya ang lahat para mapag-aral ka sa kolehiyo. Yumuko lang ako at hindi nagsalita. Ang tamis ng asukal na tubig na yon. Ngayong naiisip ko, nakakasuka lang. Paglabas ko sa bahay ng tiyuhin ko, pumunta ako sa bahay ng tiyahin kong si Chen Xulian. Nakita kong natigilan ang ekspresyon ng aking tiyahin. Hindi man lang tumingala ang aking tiyuhin. Ang aking pinsan, na may tinapay sa bibig, ay bulol na bumati ng kuya. Tiya, tiyo, dumating si Xiaoyi. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Nagsinungaling ako. Sa totoo lang, mula kaninang umaga, ay isang mangkok lang ng lugaw na mais ang kinain ko. Kulang pa ng 800 ang pambayad ko sa matrikula. Sana ay makahiram sa inyo. Puno ang hangin ng mga amoy na hindi ko kilala. Nakapasan ang luma kong canvas bag habang nakatayo sa gitna ng maraming tao. Parang isang dayuhang hindi nababagay sa lugar na ito. Kinakabahan, may pagdududa sa sarili, pero may bahagyang kagalakan. Mas malaki ang paaralan kaysa sa inaasahan ko. Mas maganda. Mga damuhan, mga puno ng sycamore. Mga batang mukha. Nakasusuot sila ng malinis na damit. Nagsasalita ng Mandarin. Tiwala sa sarili at matapang. Kusa kong hinila ang luma kong kamiseta na kupas na. At yumuko. Nang ibigay ko ang tela na may higit 800 yuan. Sa guro sa pagbabayad. Pinagpapawisan ang aking palad. Binilang ng guro ang mga barya at sentimo. At bahagyang kumunot ang kanyang noo. Wala siyang sinabi. Pero ang tingin ng mga estudyante ay parang karayom na tumutusok sa akin. Sobrang init ng mukha ko. Ang dormitoryo ay nasa ikatlong palapag 301. Pagbukas ng pinto, may 3 tao sa loob. Isang nakasalamin na nagbabasa. Isang nakasuot ng uso na maong na nagpupunas ng gitara. May isa pa na nakasindi ang sigarilyo. At nakadikwatro. Ang bagong dating na naninigarilyo ay si Wang Yaoting. Taga rito mismo sa probinsya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. At napako ang tingin niya sa may tagpikong canvas bag. Hindi ako nagsalita dahil galing lang ako sa probinsya. Tahimik ko na lang hinanap ang sarili kong higaan. Simple lang ang bagahe. Ilang damit na pamalit. Isang pares ng sapatos na tela. At ilang tuyong biskwit na niluto ni nanay. Haha, nagdala ka pa ng tuyong pagkain sa eskwelahan. Baka gutumin ka sa kantin ng eskwelahan. Wang Yaoting, huwag kang ganyan magsalita. Magkakasama tayo sa kwarto. Siya si Liu Yang. Ngumiti sa akin ang lalaking tumutugtog ng gitara. Siya si Sun Li. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, natahimik ang dormitoryo. Isang hindi nakikitang pader ang naitayo. Sa unang linggo ng klase, halos hindi ako lumabas ng dormitoryo.
Nagsasanay ng Mandarin. Nagbababad sa library. Tulad ng isang tuyong espongha. Desperado akong sumisipsip ng kaalaman. Alam ko, ito lang ang paraan para mabago ko ang aking kapalaran. Tuwing weekend, 2 bagay ang ginagawa ko. Sumulat kay inay para sabihing ligtas ako. Sumulat kay Nyanan. Napakahaba nito. Sinabi ko sa kanya. Ang mga babae sa lungsod ay nakasuot ng magagandang palda. Pero sa tingin ko, mas maganda pa rin siya sa kanyang floral na polo. Sa dulo ng liham, palagi kong tinatanong kung kumusta ang kalusugan ni tita at tito. Kumusta ang pag-aaral mo? Ang lahat ng aking pagmamahal at pasasalamat ay nakatago sa mga salitang ito. Inipon ko ang karamihan sa aking allowance. At kumain lang ng pinakamurang gulay at tinapay araw-araw. Akala ko kung magsisikap lang ako at magtitipid, makakaraos ako sa 4 na taon na ito. Pero hindi nagtagal, dumating ang problema. Nagbigay ang propesor ng mahabang listahan ng mga sangguniang libro. Kung bibilhin ko lahat yon, aabuti ng mahigit 100 yuan. Iyon na ang allowance ko para sa 2 buwan. Hoy, taga-probinsya. Nakabili ka na ba ng libro? Haha, baka bumagsak ka sa exam niyan. Sabi nila, malas daw ang feng shui ng dorm namin. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Bumaon ang mga kuko ko sa aking palad. Sa lungsod na ito na hindi ko kabisado, muli ko na namang naramdaman ang nakakasakal na pakiramdam ng kahirapan. Hindi ako pwedeng humingi ng pera sa pamilya ko. Hindi ko na rin pwedeng lapitan si Nyanan. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Hindi na dapat hayaang mahadlangan ng 100 pisong ito ang buhay ko. Pangalawang beses na. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Ang pangungutya ni Wang Yaoting ay parang tinik na nakabaon sa puso ko. Ang mas nagpabalisa sa akin ay ang hinaharap. 4 na taon sa kolehiyo. Marami pang lugar na pagkakagastusan tulad nito. Hindi ako pwedeng walang magawa sa tuwing mangyayari ito. Kailangan kong makahanap ng paraan para kumita ng pera sa sarili ko. Kinabukasan, maaga akong gumising. May mga part-time na trabaho sa Student Affairs Office. Pero prioridad ang mga nakatatandang estudyante. Maliit ang bayad. At kailangan pang maghintay. Bulletin board. Nag-aabot ng flyers para sa tutorial. Isa-isa kong tinatanong ang mga restaurant. Sa tutorial, ayaw nila dahil hindi raw standard ang Mandarin ko. At mukha raw akong promdi. Sa restaurant dahil payat ako. Pinapaalis lang ako agad ng mga may-ari. Ilang araw na akong nabibigo. Ngayon ko lang napagtanto. Nasa mataong lungsod na ito. Napakahirap palang kumita ng pera gamit ang sariling sikap. Hindi ko kayang bumili ng libro. Kaya kinopya ko na lang. Humanap ako ng sulok. Ibinuka ang aking notebook. At isa-isang kinopya ang bawat salita mula sa makapal na reference book na yon. Sa matandang guro sa nayon ko natutong sumulat. Sabi niya, ang sulat ay salamin ng pagkatao. Dapat matuwid ang tayo ng tao. At dapat tuwid din ang pagkakasulat. Kaya naman napakakinis ng pagkakasulat ko. Kaklase, ang ganda ng pagkakasulat mo. Tumingala ako. Sa harap ko ay nakatayo ang isang matandang. May puting buhok at nakasalamin. Kilala ko siya. Si Professor Lin Moya ng Departamento ng Filipino. Napakatalino niya. Kilala siya sa mundo ng akademya. Magandang araw po, Professor Lin. Paumanhin po sa paggambala. Nagsusulat ka ng kopya ng libro. Nakakapagod na trabaho yan. Biglang namula ang mukha ko. Masyadong mahal sa bookstore. Hindi ko kayang bumili. Ito lang ang tanging paraan. Yumuko ako. Handang tumanggap ng tingin puno ng awa o pangungutya. Pero si Professor Lin ay tahimik na tumingin lang sandali. Tapos dahan-dahang nagsalita. Kamakailan ay inaayos ko ang ilang lumang manuskrito. Kailangan ko ng tulong. Hindi mahirap ang trabaho. Sa opisina ko lang. Bawat buwan ay babayaran kita ng 30 yuan. Sa tingin mo, ayos ba? Bigla akong napatingala. Para sa akin, ang 30 yuan ay napakalaking halaga. Pambili ko na ito ng libro at pampaganda ng buhay. Ang mas mahalaga, disente ang trabahong ito. At marami pa akong matututunan. Salamat po, Professor. Payag po ako, kahit anong marumi o mabigat na trabaho, kaya ko. Napangiti si Professor Lin sa sinabi ko. Hindi marumi at hindi nakakapagod. Kailangan lang ng pag-iingat at pasensya. Pumunta ka sa opisina ko bukas ng hapon. Tulala akong nakaupo sa kinatatayuan ko. Mabilis na tumitibok ang puso ko. Sa labas ng bintana, tumatagos ang sikat ng papalubog na araw sa mga dahon ng puno. Mainit at maliwanag. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sa wakas ay may sumilip na munting liwanag. Alam kong ito na ang unang pagkakataon na magbabago ang buhay ko. Kailangan ko itong hawakan ng mahigpit. Kinabukasan, kalahating oras bago ang usapan ay nasa opisina na ako ni Professor Lin. Punong-puno ng mga libro ang opisina. Amoy libro at tinta ang paligid. Iniabot sa akin ni Professor Lin ang isang tumpok ng naninilaw na. Ang mga manuskrito na may magulong sulat kamay. Ang aking trabaho. Kinokopya ko ang mga ito ng maayos sa bagong papel. Ginagawa ko ito ng may labis na pag-ingat. Bawat salita at bawat bantas ay paulit-ulit kong tinitingnan. Lubos na nasiyahan si Professor Lin. Pinayagan niya akong malayang lumabas-masok sa kanyang opisina. At kahit na magbasa ng kanyang mga libro. Dati, hindi ko man lang ito pinangarap. Pagdating ng katapusan ng buwan, natanggap ko ang una kong sweldo. 3 bagong-bagong 10 pisong papel. Nanginginig ang aking mga kamay. Ito ang unang perang kinita ko mula nang lumuwas ako sa syudad. Hindi ako agad bumili ng libro. Tumakbo muna ako sa post office para magpadala ng 10 piso kay inay. Isinulat ko sa liham na scholarship ang perang ito. Para bilhan niya ang sarili niya ng masarap na pagkain. Huwag na siyang maging kuripot. Pagkatapos, nagpunta ako sa department store at nag-alinlangan ng matagal. Binilhan ko si Nyan ng magandang fountain pen. Umaasa ako na magagamit din niya ang panulat na ito para isulat ang sarili niyang kinabukasan. Matapos gawin ang lahat ng ito,
Saka ko lang dinala ang natitirang pera at pumasok sa bookstore. Buong giting akong bumili ng lahat ng reference book na kailangan ko. Nang makita ni Wang Yaoting, na bumalik ako sa dormitoryo na may dalang tumpok ng bagong libro. Ang ekspresyon sa mukha niya ay napakaganda. Hindi ko siya pinansin. Tahimik lang akong umupo sa aking mesa. At binuksan ang mga bagong pahina ng libro. Ang bango ng tinta ay humahalimuyak sa aking ilong. Humina ako ng malalim. Mula sa sandaling ito, ang buhay ko ay ako na ang susulat. Ang unang semestre sa kolehiyo ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Puno ang oras ko ng pag-aaral at pagtatrabaho. Klase, pagkopya sa libro. At ang opisina ni Professor Lin sa aklatan. Ang manuskrito ni Professor Lin ay tungkol sa pag-aaral ng mga lokal na salaysay ng Dinastyang Ming. Malabo ang nilalaman at magulo ang sulat kamay. Mahirap kopyahin. Ngunit masaya akong gawin ito. Bawat tradisyonal na karakter na hindi ko alam. Bawat alusyon na hindi ko maintindihan. Paulit-ulit niya itong ikinukwento sa akin. Hindi niya ako itinuring na empleyado. Para akong pinakamamahal niyang estudyante. Ang mga libro sa kanyang istante ay nagbukas ng bagong mundo para sa akin. Para akong gutom na hayop. Nasabit na sinakmal ang mga pagkaing espiritual na ito. Ang aking pananaw. Unti-unting nahubog ang aking kaisipan. Tuwing katapusan ng buwan, bukod sa 30 yuan na sahod, nag-aabot pa si Professor Lin ng ilang meal ticket. Huwag puro repolyo at mantulang ang kinakain mo, iho. Ang katawan ng puhunan sa pag-aaral. Ang kanyang malumanay na pananalita ay parang sikat ng araw sa taglamig. Bukod sa aking ina at sa pamilya ni Nian-an, siya ang pinakamabuting tao sa akin sa mundong ito. Sa dormitoryo, unti-unti kaming naging malapit ni Liu Yang at Sun Lei. Nakita nila ang aking pagsisikap, at hindi na nila ako nilayo dahil sa aking pinagmulan. Sa midterm exam, nakuha ko ang unang pwesto sa buong departamento. Ang markang ito, para sa lahat ng tumitingin sa akin ng may pagtataka, pati na rin sa mga mapanghusga. Tumahimik na silang lahat. Si Wang Yaoting lang ang hindi pa rin ako gusto. Hindi na niya pinupuna ang pananamit ko at ang baon kong tinapay. Sa halip, naging mapang-asar na siya. Magaling ka palang sumipsip sa profesor. Iba ka talaga. Araw-araw na pumupunta sa opisina. Sino ang nakakaalam kung nagpapakopya lang siya o humihingi ng mga tanong sa exam? Sa kanyang mga panunukso, natutunan ko ng maging kalmado. Hindi mo maipapaliwanag ang yelo sa insektong nabubuhay lang sa tag-init. Kami ay sadyang hindi magkaiba ng mundo. Dumating na ang winter break. Sa isang iglap, winter break na. Bumagsak ang unang nyebe ng taglamig sa kabisera. Nakatayo ako sa bintana ng dormitoryo. Pinagmamasdan ang malawak na puting tanawin sa labas. Biglang nag-umapaw ang pananabik sa aking puso. Namimiss ko na si inay. Namimiss ko ang mainit na sabaw na gawa niya. Namimiss ko na rin si Anan. Namimiss ko kung paano siya laging nakabuntot sa akin na parang maliit na buntot. Naaalala ko ang kanyang matinis na tawa. Sa nakalipas na 6 na buwan, nakapagpalitan kami ng mahigit 10 liham. Ang sulat kamay niya gamit ang fountain pen na ibinigay ko ay lalong gumaganda. Sa mga liham, lagi niyang kinuwento ang tungkol sa nayon. Ang pag-unlad niya sa pag-aaral. At ang pagkakarpintero ng kanyang ama. Puro mga salitang nagpapagaan ng loob ko ang nakasulat sa pagitan ng mga linya. Pero alam ko, tiyak na mahirap pa rin ang kalagayan nila sa bahay. Pag-ipon, cotton coat, tapos na ang pag-aaral. Nakaipon ako ng kabuang 120 yuan. Ito ang pinakamalaking kayamanan sa buhay ko. Hindi ko agad binili ang tiket pauwi. Bitbit ang perang ito. Unang beses akong pumasok sa pinakamalaking department store sa kabisera ng probinsya. Napakaraming paninda sa loob. Nakakahilo sa dami ng pagpipilian. Pagtingin ng tindera sa suot ko, may bahid ng paghamak ang kanyang mga mata. Hindi ko na lang pinansin. At naglakad ako patungo sa counter ng mga damit. Pinili ko para kay inay ang pinakamakapal na dark blue na cotton jacket. Ang presyo ay 85 yuan. Nanginig ang kamay ko habang hawak ang pera. Ang presyong ito ay halos katumbas na ng 3 buwan kong sahod. Pero hindi ako nag-atubili kahit sandali. Mahigit 10 taon na niyang suot ang lumang cotton jacket niya. Ang bulak sa loob nito ay nagbuubo na. Hindi na ito nakakapagbigay ng init. Pagdating ng taglamig, hindi nawawala ang ubo niya. Karapat dapat siya sa bagong jacket na ito. Noong nagbabayad ako, parang dinudugo ang puso ko. Pero nakangiti pa rin ako. Pagkatapos, pumunta ako sa counter ng mga palamuti. At bumili ng 1 kilong cake na sa lungsod lang matatagpuan. 2 bote ng ergoto para sa pulutan ni Tito. Pagkatapos, naglakad ako papunta sa tindahan ng mga gamit pambabae. Nakakita ako ng pulang scarf na yari sa lana. Napakaganda nito at medyo mahal. 15 yuan, inisip ko kung paano ito babagay kay Nian-an. Maputi ang balat niya. Siguradong babagay sa kanya ang kulay na ito. Sa gitna ng napakalamig na taglamig, malayo ang nilalakad niya sa bundok papunta sa eskwela araw-araw. Ang scarf na ito ay makakatulong para mainitan siya. Gusto ko sanang humiram. Humiram na naman ng pera. Nang mamatay ang tatay mo at inasikaso ang libing. Humiram kayo sa amin ng 50. Hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Ang gusto kong sabihin, matagal nang nabayaran ang 50 na yon. Lanan, ang tingin ba ng pamilya ninyo ay madaling kunin ang pera namin? Xiao Yi, mahirap din ang pamilya namin. Malapit na ring mag-high school ang pinsan mo. Maraming gastos. Mayaman ang pamilya ng tiyahin mo. Dapat sa kanya ka humingi. Tiningnan ko ang mukha niya. Ang tiyang ito na dati nagsabing ako ang paborito niyang pamangkin. Ay tila estranghero na ngayon na kinatatakutan ko. Sige, naintindihan ko. Hindi na ako nagsalita pa ng kahit ano. Tumalikod ako at naglakad palayo. Salot na dukha. Naglakad ako ng mabilis. Halos tumatakas na mula sa huling bahay ng mga tiyuhin ko. Sabi ni nanay, ako raw ang paborito ni Tio. At siguradong ako rin ang paborito niya. Tio, anong nangyari kay Xiao Yi?
Bakit ang pangit ng mukha niya? Magandang balita yan, napakagandang balita. Hahaha. Pumasok ka sa loob. Sabihan mo rin ang tiya mo tungkol sa magandang balitang ito. Xiao Yi, maupo ka muna. Uminom ka muna ng tubig para makabawi. Tiyo, kulang pa ng 800 yuan ang tuition fee ko. Pwede niyo po ba akong pahiramin? Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ng tiyo niya. Xiao Yi, sa bahay ng tiyuhin mo, at sa bahay ng tiyahin mo, napuntahan mo na silang lahat, di ba? Engan, ano ang sabi nila? Pinilit ko ang sarili ko at binili ko ito. Naubos ang lahat ng pera ko, pambili na lang ng pamasahe pauwi ang natira. Pero sa loob ko, ramdam ko ang labis na kasiyahan at kapanatagan. Bitbit ko ang mga dala-dala kong gamit. Sumakay na ako sa tren pauwi. Mabilis na lumilipas ang tanawin sa labas ng bintana. Ang puso ko ay matagal nang nakauwi. Sa maliit na baryong iyon na kapwa ko minahal at kinamuhian. 6 na buwan ang nakalipas, umalis ako ng puno ng kawalan ng pag-asa at hinanakit. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik ako. Bitbit ang aking mga nakamit, ang aking dangal at ang pagmamahal ng pamilya na pinaghirapan ko mismo. Pagkaraan ng 2 araw, sa wakas ay nakabalik na ako sa pamilyar na pasukan ng ngayon. Ang Chenjia Village sa taglamig ay tila medyo malungkot. Ang mga hubad na sanga ng puno ay umuugoy sa malamig na hangin. Ang usok ay lumalabas sa mga tsimenya ng bawat bahay. Ang hangin ay may kaaya-ayang amoy ng dayami at lupa. Hindi muna ako umuwi. Dala ang aking mga gamit, dumiretso ako sa bahay ng pamilya Lee sa silangang bahagi ng ngayon. Hindi pa ako nakakarating sa pintuan ng bahay ng pamilya Lee. Narinig ko ang tunog ng lagari. Tio Lee, nakauwi na ako. Umayos ng tayo si Tio Lee. May ngiti sa kanyang mukha. Ikaw pala, Xiao Yi. Ay, nagbakasyon na ang estudyante sa kolehiyo. Hahaha, may dala akong pasalubong mula sa syudad para sa inyo ni Cha. Habang nagsasalita, lumabas si Cha Li at Nian An mula sa bahay. Nandito na si Xiao Yi. Pumasok ka na sa loob, ang lamig sa labas. Ikaw talagang bata ka. Umuwi ka na nga lang. Bakit ka pa nagdala ng kung ano-ano? Mas maganda kung ginastos mo na lang sa sarili mo. Si Nian An ay nakatayo sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang 2 maliwanag na mata ay nakatingin sa akin. Ang kanyang pisngi ay namumula sa ginaw. Tulad ng hinog na mansanas. Pagkatapos ng kalahating taon, tila siya ay tumangkad ng kaunti. At naging mas kaakit-akit. Nakasuot siya ng lumang cotton jacket. Nakasiksik ang leeg sa kwelyo. Mukha siyang payat. Kunin mo, binili ko iyan gamit ang scholarship ko. Kuya, masyadong mahal nito. Hindi ko matatanggap. Sabi ko kunin mo, kaya kunin mo na. Ang dami mo pang sinasabi. Nagkunwari akong seryoso. Tinulak siya ni Aling Lee sa tabi. Kunin mo na, bigay naman yan ng kuya mo. Namumulang tinanggap ito ni Nian An. Dahan-dahan niyang binuksan ang balot. Nang makita niya ang matingkad na pulang bandana, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Iyon ay isang kislap na hinaluan ng gulat, pagkatuwa at pagkamahiya. Isuot mo na at subukan. Nag-alinlangan sandali si Nian An. Ipinulot niya ang scarf sa kanyang leg. Ang matingkad na pula ay bumagay sa kanyang mukha. Nalalong nagpatingkad sa kanyang kapusyan at ganda. Ang ganda niya, sabi ko sa aking sarili. Salamat, Kuya Chenyi. Nakayuko siya, at halos pabulong ang kanyang boses. Nanatili ako ng sandali sa bahay ni Nali. Tumayo ako para magpaalam. Hinatid ako ni Natioli at Charlie hanggang sa pintuan. Bitbit ko ang binili kong cotton jacket para kay inay habang naglalakad pa uwi. Ang puso ko ay napakainit, hindi tulad ng dati. Binuksan ko ang pinto. Inay. Umuwi na ako. Biglang nanigas ang katawan ni inay. Agad siyang lumingon. Nang makita niya ako, agad na puno ng luha ang kanyang malabong mga mata. Anak, ikaw nga. Mabutit nakabalik ka. Hinaplos niya ang aking likod. Paulit-ulit siyang bumubulong. Ang lamig ng kamay niya. Inay, tingnan niyo ang bagong jacket na binili ko para sa inyo. Magkano naman ito? Anak, saan ka kumuha ng pera para makabili ng ganito kagandang damit? Mula sa scholarship ng eskwelahan. Inay, bilisan niyo at subukan kung kasya. Tinulungan ko si inay na hubarin ang lumanyang jacket. At sinuotan ko siya ng bago. Tamang-tama ang sukat. Habang hinihimas ni nanay ang malambot na tela, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong kumatak. Napakainit ng damit na ito. Tignan niyo, ang ganda tingnan ni nanay sa suot niya. Mas maganda pa siya sa asawa ng kapitan. Matagal siyang umiyak. Tumawa na naman ng matagal. Parang bata. Noong gabing iyon, ipinagluto ako ni inay ng masarap na hapunan gamit ang karne na dala ko. Sa ilalim ng madilim na ilawan, nag-uusap kaming mag-ina, kahit payak lang ang bahay namin. Ngunit puno ito ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Kinabukasan, kumalat na ang balitang nakabalik na ako sa nayon. Ang ilang mga kamag-anak at kakilala ay nagsimula ng dumating. Ang unang dumating ay ang tiyahin kong si Chen Xiulian. May dala siyang isang supot ng asukal na pula. At nakapaskil sa mukha niya ang isang ngiting hindi ko pa nakikita noon. Xiaoyi, nandyan ka ba? Dinalaw ka ng tiyahin mo. Ay, bumalik na ang henyo ng pamilya Chen. Tingnan mo ang batang ito. Nahirapan ka ba sa pag-aaral sa syudad? Ate, ang swerte mo. Si Xiaoyi ay lumaking matalino. Maghintay ka na lang ng ginhawa. Medyo hindi komportable ang nanay ko. Pero magalang pa rin siyang nagbuhos ng tubig para sa kanya. Binawi ko ang kamay ko. Walang emosyon kong sinabi, Tita, nagpunta ka pa rito. May kailangan ka ba? Ang pagiging malayo ko ay nagpatigas ng ngiti sa kanyang mukha. Ikaw talagang bata ka. Hindi ba pwedeng bisitahin ka lang ng walang dahilan? Pilit siyang tumawa ng 2 beses. At nagsimulang magkwento tungkol sa pag-aaral ng pinsan ko. Xiaoyi, naging matagumpay ka na. Huwag mong kalimutan ang pinsan mo.
Nag-aksaya lang siya ng oras sa nayon. Tingnan mo kung makakahanap ka ng trabaho para sa kanya. Sa opisina sa kabisera ng probinsya. Siya ang iyong pinsan. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Sa wakas, napunta na tayo sa punto. Ang sariling landas ay dapat lakaran ng mag-isa. Isa lang akong mahirap na estudyante ngayon. Hindi ko kayang magtaguyod ng kahit sino habang buhay. Jenny, matigas na ang mga pakpak mo ngayon, ah. Minamaliit mo na ba ang tiyan mo? Dahil sa sinabi ko, wala na siyang masabi pa. Naupo siya ng sandali sa ilalim ng hiya. Hindi na rin niya nagawang iwan ang dalang pakete ng asukal. Umalis siya ng kahiya-hiya. Pinanood ko ang pagtalikod niya. Walang anumang naramdaman ang puso ko. May mga lamat na kapag nabuo, ay hindi na kailanman maibabalik sa dati. Hindi ito pagtatanim ng sama ng loob, kundi dahil lumaki na ako. Kakaalis lang ni Tia. Sumunod agad ang tiyahin ko. Nandito na ang ating henyo. May dala siyang kalahating kilong noodles. Ang mga kulubot sa mukha niya. Pumilipit sa sobrang ngiti. Pagpasok niya at nakita ang nanay ko na nakasuot ng bagong damit. Nanlaki ang mga mata niya. Hipag, ang ganda naman ng damit mo. Siguradong malaki ang kinikita mo, no? Napakabait at mapagmahal talaga ni Xiaoyi. Hindi gaya ng anak ko. Alam lang ay humingi ng pera sa amin. Habang pinupuri niya ako, minamaliit naman niya ang sarili niyang anak. Ang asta niya, para bang kami ang tunay na magkapamilya. Dahil sa pagiging magalang ko, inakala niyang may pagkakataon siya. Pagkaupo niya, nagsimula na siyang magreklamo. Xiaoyi, hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay sa bahay simula nang umalis ka. Magpapakasal ang pinsan mo. At humihingi ang babae ng 3,000 yuan na dote. Gusto pa nilang magpatayo ng bagong bahay. Dahil sa sobrang problema, pumuti na ang buhok ng tiyuhin mo. Estudyante ka na sa kolehiyo ngayon. Marami ka ng alam at koneksyon. Dapat mo namang tulungan ang pinsan mo sa hinaharap. Magkapamilya naman tayo. Tahimik ko lang siyang pinakinggan. Pagkatapos, ngumiti lang ako. Tita, naaalala ko noong nakapasa ako sa kolehiyo. Nag-ipon din kayo noon para sa pangkasal ng anak mo. Noong dati, sabi mo malaking halaga na ang 100 pesos. Bakit lumipas na ang kalahating taon? Hindi mo pa rin naiipon ang perang yan. Kalmado ang tono ko. Walang bahid ng galit. Pero bawat salita ay parang sampal. Natumama sa mukha ni Wang Qing. Ikaw na bata ka. Ano bang pananalita yan? Tita mo ako, di ba? Totoo lang ang sinasabi ko. Yung 50 na inutang para sa libing ni Itay, binayaran din namin kinabukasan. Sa pag-aaral ko, wala kayong inilabas na kahit 5. Wala akong karapatan at obligasyong tulungan kayo. Ang basong tubig na to ay dahil lang sa respeto ko kay Itay. Umuwi ka na, nanginginig sa galit si Wang Jing. Itinuro niya ako at pautal-utal na nagsabi ng ikaw. Pero wala siyang masabing kahit isang salita. Sa huli, dinampot niya ang kalahating kilong noodles sa mesa. At namumulang lumabas ng padabog. Bago siya umalis, tiningnan niya ako ng masama. Hindi ko na lang pinansin. May mga taong habang mas pinapaunlakan mo, habang lalo siyang nagmamalabis, kailangan niya talagang masaktan. Para matuto siya, na hindi lahat ng tao ay kaya niyang diktahan. Ang huling dumating ay ang tiyuhin na si Li Dehao. Mag-isa lang siyang dumating. Wala siyang dalang anuman. Bitbit lang niya ang kanyang pag-aalala at isang supot ng tabako. Hindi siya kasing direkta ni Wang Qi. At hindi rin kasing mapagkunwari ni Chen Xiulian. Tahimik lang siyang nakaupo sa maliit na bangko. At sunod-sunod na humitit ng sigarilyo. Xiaoyi, may sama ka pa rin ba ng loob sa tiyuhin mo? Paus niyang tanong. Hindi naman po sama ng loob. Tama po kayo noon. Kahit magkakamag-anak, dapat unahin muna ang sariling pamilya. Naiintindihan ko kung natatakot kayong husgahan ng ibang tao. Naiintindihan ko. Lalong yumuko ang tiyuhin ko. Magdamag na nag-isip ang tiyuhin ko noong gabing iyon. Kinabukasan, dala ang pera, balak kanyang hanapin. Pero sinabi ng nanay mo na nakaalis ka na. Napakagago ko talaga. Tila taos puso ang kanyang mga sinabi. Pero hindi na ako ang batang. Madaling maniwala sa pagmamahal ng pamilya. Tito, hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Magkamag-anak pa rin tayo. Pero hanggang doon na lang. Dahil sa sinabi ko, tuluyan nang nawala ang pag-asa niyang maayos pa ang aming relasyon. Alam niyang may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. Hindi na maibabalik sa dati. Tahimik niyang hinitit ang isang supot ng tabako. Bumuntong hininga at umalis. Noong bisperas ng bagong taon, naging napakatahimik ng pagsalubong namin. Ang mga kamag-anak na dati parang agos na bumibisita. Wala nang dumating kahit isa. Nakita yon ng mga tao sa nayon. Nagbubulungan ang mga tao. Pero wala kaming pakialam. Noong bisperas ng bagong taon, inalalayan ko si inay papunta sa bahay ni Nyanan. Nakapaghanda na si Tito Lee ng alak at pagkain. Kaming dalawang pamilya na may 4 na apelyido ay nagsalo-salo at kumain ng isang tunay na hapunan ng pagkakaisa. Sa hapagkainan, nakainom si Tio Lee. Kaya dumaldal siya. Magaling ka, Xiaoyi. Ganyan dapat ang tapang sa pagharap sa kanila. Kung walang tapang ang lalaki, walang silbi kahit gaano karaming libro ang basahin niya. Patuloy na nilalagyan ni Chali ang mangkok ko ng pagkain. Magkatabi si nanay at Chali. Nagkukwentuhan sila. At hindi nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Si Nian ay nakaupo sa tabi ko. Nakasuot din siya ng bagong damit ngayon. Bagaman hindi ito mamahaling tela. Malinis naman ito. Ang pulang scarf sa kanyang leg ay parang mainit na apoy. Hindi siya masyadong nagsasalita. Paminsan-minsan lang siyang tumitingin sa akin. Tapos ay mabilis na yumuyuko ulit. Pero palihim siyang napapangiti. May naririnig na kalat-kalat na putok ng paputok sa labas. At napakainit at komportable sa loob ng bahay. Tito, tita. Ito ang tagay ko para sa inyo. Alam ko na mula ngayon. Ito lang ang tunay kong tahanan. Ang mga tinatawag nilang kadugo ay mga estranghero lang.
Unang araw ng bagong taon, nagdiriwang pa ang bawat pamilya. Pero ako, nakaupo na ulit sa harap ng mesa. Binuksan ang mga libro, ang bango ng tinta. Ito ang lasang nagbibigay sa akin ng pinakamalaking kapanatagan ngayong bagong taon. Ang bakasyong ito, hindi ko pwedeng sayangin. Alam kong nagsisimula pa lang ang buhay ko sa lungsod. Sa susunod na 4 na taon, makakatagpo pa ako ng mas marami pang katulad ni Wang Yaoting. Sila yung mga taong mayabang dahil sa yaman ng pamilya, may anino ng mga magulang, samantalang ako, sarili ko lang. Wala na akong ibang mapupuntahan. Kailangan ko lang tumakbo ng mabilis. Mas mabilis kaysa sa kahit sino. Para walang sinuman ang makahabol sa akin. Anak, bihira ka lang magbakasyon. Huwag ka namang laging nakakulong lang. Mabuti na ring mag-aral sa pamilya ni Nian An. Ang pag-aaral ang aking kagalakan. Kapag natuto akong mabuti, masusuklian ko kayo ni Tioli. Pati na si Chali at Nian An. Napangiti ng may kagalakan si inay. Sa oras na walang pasok, madalas akong tumutulong sa bahay ni Tioli. Hirap siyang maglakad. Nahihirapan siya sa mabibigat na gawain. Kaya tinutulungan ko siyang maghiwa ng kahoy at maghasa ng kahoy. Tumutulong ako. Nakita ni Chali na mabilis akong kumilos. Lagi niya akong nilulutuan ng masarap na pagkain. Si Nian An naman hawak ang libro ko. Tahimik na umuupo sa tabi. Minsan ay nagtatanong siya ng may kuryosidad tungkol sa buhay ko sa kolehiyo. Ikinukwento ko sa kanya kung gaano kataas ang mga gusali sa paaralan. Kung gaano karami ang libro sa library. Kung gaano kagaling si Professor Lin. At kung ano ang mga bagong natutunan ko. Kuya Chenny, talaga bang napakaganda sa kolehiyo? Yenen, napakaganda. Mag-aral ka ring mabuti sa hinaharap. At makapasa sa kolehiyo. Kapag nakapasa ka na, ipapasyal kita sa buong syudad. Yumuko siya at mumiti. Pagkatapos ng bagong taon, muli akong bumalik sa syudad. Ang mga naghatid sa akin sa pagkakataong ito, bukod kay nanay at Nian An, ay sina Tito Li at Tita Li. Xiao Yi, alagaan mo ang sarili mo pagdating sa lungsod. Ano ang sabi nila? Ayaw nilang magpahiram, di ba? Alam ni Tito ang pinagdadaanan mo. Pero hindi pwedeng pamilya ko lang ang sumalo nito. Magkakamag-anak tayo. Bakit kailangan ako lang ang sumagot sa lahat ng ito? Kung talagang ipinahiram ko, paano ko ipapaliwanag yan sa tiyuhin at tiya mo? Inilalagay mo ako sa alanganin, anak. Napakapangangatwiran ng mga sinabi niya. Binalot niya ang pagiging makasarili at kawalan ng malasakit sa paraang mukhang tama. Naiintindihan ko na, walang tutulong sa akin. Ang mga ngiting iyon, ang mga papuring iyon, ang mga pagmamalasakit na iyon ay pawang kasinungalingan lang. Kapag ang lahat ng ito ay kailangan ng sukatin ng pera, walang halaga ang pamilya. Tiyo, naintindihan ko na. Hoy, Xiaoyi, huwag mo nang isipin ang mga iyon. Naglakad ako ng naglakad sa maliit na daan ng ngayon. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal naglakad. Nakarating ako sa tabi ng ilog sa labas ng ngayon. Malamig na ang tubig sa ilog ngayong Setyembre. Tahimik na dumadaloy ang tubig sa ilog. Tahimik na dumadaloy ang tubig sa ilog. Sinasalamin nito ang madilim na kalangitan. Nakatayo ako sa tabi ng ilog. Mahigpit na nakahawak sa aking kamay ang liham ng pagtanggap sa paaralan. Ang gilid ng papel ay nabasa ng pawis ng kamay. At lumambot. 3 araw na ang nakalipas. Siya ang aking buong karangalan at pag-asa. Nandito kami sa bahay. Huwag kang mag-alala. Ito ay binili ni Tioli sa bayan para sa'yo. Kainin mo kapag nagugutom ka sa daan. Kuya Yi, kailangan mong sumulat sa akin. Siguradong sigurado. Umandar ang traktora ng patutsot-tutsot. Pinanood ko ang papalayo nilang mga likod. Puno ang puso ko ng pagkamangha at lakas. Ang grupong ito na tunay na nagmamalasakit sa akin. Ang aking pinakamatibay na sandigan sa mundong ito. Pagbalik sa paaralan, para akong isang mabangis na hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon. Nagpatuloy sa masinsinang pag-aaral. Nanatiling pinaka hindi kapansin-pansin sa dormitoryo. Hindi palakibo. Hindi mahilig makihalubilo. Araw-araw, bukod sa klase, ay sa silid aklatan at opisina lang ni Professor Lin ako pumupunta. Patuloy pa rin ang pangungutya sa akin ni Wang Yaoting. Pero ang mga sinasabi niya ay hindi na makakaapekto pa sa akin. Alam ko kung ano ang gusto ko. At alam ko rin kung ano ang dapat kong gawin. Ang shortcut na sinasabi niya ay bunga ng bawat gabing ginugol ko sa pagpupuyat at pag-aaral. Ang pagsipsip na nakikita niya ay ang respeto ko sa kaalaman at sa mga nakatatanda. Pinatahimik ko ang lahat ng pagdududa gamit ang aking mga marka. Final exam. Muli akong nanguna sa buong departamento. Nagsimulang makilala ang pangalan ko sa departamento ng Chinese. Lubos na nasiyahan si Professor Lin sa aking pag-unlad. Hindi lang niya ako pinuri sa klase. Binibigyan din niya ako ng ekstra na pagtuturo sa kanyang opisina. Nagre-rekomenda ng mas mahalagang libro. At ginagabayan akong mag-isip ng malalim. Noong 2 taon ko sa kolehiyo, nagsimula akong sumubok magsulat. Nang malaman ito ni Professor Lin, kusa siyang naghanap ng ilang literary journals para sa akin. Sinabi niya sa akin na, ang pagsusulat ang pinakamainam na paraan ng pag-isip. At paraan din ito upang maunawaan ang mundo. Sinimulan kong isulat ng paunti-unti ang lahat ng aking iniisip. Ang unang artikulo ay isang sanaysay tungkol sa kahirapan ng edukasyon sa kanayunan. Isinulat ko ang tungkol sa hirap ng mga bata sa kanayunan sa pag-aaral. Ang balakid ng kahirapan sa edukasyon. At ang hirap at pag-asa na mabago ang kapalaran sa pamamagitan ng kaalaman. Ibinigay ko ang artikulo kay Professor Lin. Binasa niya ito ng maingat. Magaling ang pagkakasulat ni Xiaoyi. Totoo at may dating. May lalim. Pero hindi pa ganoon kahasa ang pagkakasulat. Kailangan pa itong hasain. Submit mo na ito. Ano man ang maging resulta. Ito ang unang hakbang mo. Ang unang beses mong mag-submit. Walang naging tugon. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Pinag-aralan ko ang mga teknik ng mga batikang manunulat.
Nagbasa ng napakaraming akda. Patuloy na nagsanay. At patuloy na nagrebisa. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang ikalawa kong artikulo. Isang maikling kwento. Tinanggap ito ng isang panlalawigang magasin ng panitikan. May bayad na 100 yuan. Nang dumating ang money order sa paaralan. Matagal akong nakatayo roon habang hawak ito, tulala. 100 yuan, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko. Nakumita ako gamit ang sarili kong mga sulatin. Hindi lang ito basta pera. Ito ang aking pananabik sa kaalaman. Ito ang aking paglaban sa tadhana. Ang aking pagsisikap sa ibang bayan. Ang pag-asang unti-unting nabuo. Hindi ko sinabi, sa kahit sino, tahimik kong inipon. Ang perang ito nang maingat. Alam kong simula pa lang ito. Ang buhay ko ay unti-unting nagbabago. Gusto kong maging parang buto, na nakaugat ng malalim sa lupang ito. Tahimik na sumisipsip ng sustansya. Naghihintay sa pagdating ng araw na para sa akin. Sa 2 taon ko sa kolehiyo, ang buhay ko ay ganap na bumilis. Inirekomenda ako ni Professor Limoyan na lumahok sa isang proyektong panlalawigan. Kahit na tagalinis lang ako, binigyan ako nito ng pagkakataong makita ang mas malawak na mundo ng akademya. Mabilis na lumawak ang aking pananaw at kakayahan. Mas naging madali na rin ang pagsusulat. Sa taong iyon, sunod-sunod akong nag-publish ng ilang nobela at sanaysay sa iba't ibang publikasyon. Sapat na ang bayad para sa aking gastusin. Hindi ko na kailangang paghatiin ang bawat sentimo. Bumili ako ng mga bagong damit para sa sarili ko. Hindi ko na isinusuot ang mga kupas na lumang polo. Nagsimula na rin akong manlibre kina Liu Yang at Sun Lei sa labas paminsan-minsan. Ang pakikitungo sa akin ni Wang Yaoting. Mula sa mapang insultong panunuya hanggang sa pagiging sarkastiko. Hanggang sa tuluyang pananahimik. Hindi na niya ako kayang hamunin ng basta-basta. Dahil alam niya, hindi na ako ang probinsyanong kaya niya lang api-apihin. Hindi lang sa departamento ng Chinese kilala ang pangalan ko. Pati na rin sa buong paaralan ay may pangalan na ako. Ako ang top-notcher na nagmula sa probinsya. Ang estudyanteng kumikita sa pamamagitan ng pagsusulat. At ang paboritong mag-aaral na pinili ni Professor Lin Moyan. Ako si Chenyi, isang sumisikat na bituin. Sa pagtatapos ng bawat semester, umuwi ako sa aming bayan. Para dalhan si inay at sina tito at tita Lin ng mga pasalubong. Mga kakanin mula sa syudad. Matibay na tela. Mga gamit na hindi nila mabili-bili noon. Nagtagumpay na ang anak ko. Marunong ka na palang magmalasakit kay nanay. Pabawas na ng pabawas ang mga gawaing karpintero ni Mang Li. Mas nahihirapan na rin siyang maglakad. Lihim akong nag-aabot ng pera kay Aling Lin. Para huwag na siyang magtipid. Lagi niya itong tinatanggihan. Pero puno ng init ang kanyang mga mata. Lumaki na rin si Anan. Hindi na siya ang batang babaeng nakapigtail. Dalagang-dalaga na siya. Maganda ang kanyang mga mata. Nakapasa siya sa prestihiyosong high school sa bayan. Siya lang ang tanging. Kuya Chenyi, tingnan mo ang sulat mo. Ang tinig niya ay nananatiling malinaw at masigla. May bahid ng pagkamahiyain ng dalagita. Sasabihin ko sa kanya ang mga mahihirap na problema sa high school. Ang paraan ng kanyang pagtutok sa pakikinig ay nagbigay sa akin ng kasiyahan na hindi ko pa nararanasan. Madalas kong iniisip kung wala ang pamilya ni Nianan. Kung wala ang 800 yuan na yon, ano kaya ang magiging buhay ko? Ano kaya ang magiging buhay ko? Ano na lang kaya ang buhay ko? Kung wala ang pamilya ni Nianan, hindi ako makakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito habang buhay. Nakita ko rin ang iba't ibang reaksyon sa mukha ng mga kamag-anak. Nang makita ako ni Tito Chen Jianjun, nagkunwari siyang hindi ako nakita. At nagmamadaling umalis. Mas naging palakaibigan naman si Tita Wang Qin. Si Yao Yi, talagang nagbigay dangal ka na sa ating pamilya. Bak sa kanyang pananalita ang hindi maitagong pagpapalakas. Tumugon lang ako ng matipid. Walang gana. Ilang beses akong pinuntahan ni Tita Chen Xulian kasama ang pinsan ko. Hindi na nagpatuloy sa pag-aaral ang pinsan ko pagkatapos ng middle school. Wala siyang ginawa kundi magtambay. Gusto ni Tita na humanap ako ng trabaho para sa kanya sa syudad. Tiningnan ko ang pinsan ko sa harap ko. Na dati tinawag akong dukha at malas. Nakayuko siya. At walang ganang humiling. Umiti ako at tumanggi. Tita, kailangang magsikap ka para sa sarili mo. Hindi ko kayang tumulong habang buhay. Hindi habang buhay na matutulungan. Sumama ang mukha ni Chia. Pero hindi siya makapagsalita. Tutal, hindi na ako ang dating. Mahirap na estudyanteng madaling apihin. Ilang beses akong pinuntahan ni Tio Lidehao. Tahimik na naninigarilyo. At paminsan-minsang nagsasabing masama ang pakiramdam niya. Pinagtimpla ko siya ng tsaa at inabutan ng sigarilyo. Pero ang di nakikitang pader na yon ay nanatili roon. Hindi ko na sila kinikimkiman ng galit. Pero hindi ko na rin sila maturing na tunay na kapamilya. Minsan, ang pagiging magkadugo ay hindi nangangahulugan ng lahat. Ang utang na loob ang siyang pinakamatibay na ugnayan. Mabilis na lumipas ang 4 na taon sa universidad. Nagtapos ako ng may mahusay na grado. At nagpatuloy sa pag-aaral. Si Professor Lin Moyan, ang kumuha sa akin bilang kanyang unang opisyal na estudyante. Nagdulot ito ng malaking ingay sa departamento ng Chinese. Naging isang alamat ako. Mula sa isang hindi kilalang estudyante sa probinsya, naging paboritong estudyante ako ng profesor. Ang aking kwento, nagbigay inspirasyon sa marami. Na estudyanteng tulad ko na mahirap pero may pangarap. Noong tag-araw ng pagtatapos ko, dinala ko ang nanay ko sa kabisera. Dinala ko siya sa pinakamagandang kainan. At pinakain ng pinakamasarap na pagkain sa buhay niya. Dinala ko siya sa department store. At binilhan ng maraming bagay na hindi niya man lang pinangarap. Tiningnan ni nanay ang matataas na gusali. At ang mga sasakyan sa labas. Gulat ang mukha niya. May galak at may hindi maipaliwanag na damdamin. Anak, talagang nagtagumpay ka.
Tiningnan ko ang kulubot na mukha ni nanay. At napuno ang puso ko ng pagmamahal at pasasalamat. Inay, kapag nakapagtapos na ako ng master's degree, bibili tayo ng malaking bahay sa syudad. Pagdating ng panahon, sasama po kayo sa akin sa syudad. At hindi na natin kailangan bumalik sa nayon. Sige, inay, hihintayin kita. Buong lakas siyang tumango. Sa sandaling iyon, naramdaman kong lahat ng sakripisyo ko ay nagkaroon ng pinakamagandang kapalit. Ang aking kinabukasan ay puno ng walang hanggang posibilidad. Mas naging abala ako sa graduate school. Mga programang pang-akademiko, mga proyekto ng propesor. At ang aking pagsusulat, ang aking unang nobela, ay inilathala sa isang kilalang magasin. Ito ay tungkol sa isang batang lalaki sa probinsya na nagtagumpay. Hindi ko inaasahan na magiging sikat ito. Ang mga liham mula sa mga mambabasa ay dumarating na parang niebe. Ang pangalan ko ay nagsimulang makilala sa pambansang panitikan. Ang bayad sa aking mga sulatin ay naging malaki na rin. Hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa pera. Sa unang bayad sa aking nobelang isinulat, binilhan ko si inay ng bahay sa kabisera ng probinsya. 2 silid tulugan at 1 sala. Maliwanag at malinis ang mga bintana. Nang unang pumasok si nanay, hinawakan niya ang pader na puti. Nanginginig ang kamay niya. Totoo ba ang lahat ng ito? Totoo, nanay. Dito na po kayo titira. Hindi na po kayo babalik sa nayon. Umiyak si nanay at ako rin. Noong taon na nagtapos ako ng master's degree, umuwi kami ni inay sa Baryo Chen. Sa pagbabalik namin ito, nagkagulo ang buong baryo. Isang bagong-bagong jeep na sinusundan ng truck na puno ng mga paninda para sa bagong taon. Pagpasok sa bukana ng baryo, nagsilabasan ang lahat ng tao. Tingnan niyo ako, bumaba sa sasakyan. Napaka-pormal ng suot na suit. Salaming may gintong frame. Sinusundan ng driver at assistant. Si Chen Yi yan. Diyos ko, siya nga. Nagkakasabay-sabay ang mga bulungan. Ang mga kamag-anak na dati minamaliit ako ay nakatayo sa gitna ng mga tao. May halong emosyon ang mukha. Hindi ko na sila pinansin. Inuna ko munang dinala si inay sa bahay ni Tito Lee. Ang bahay na gawa sa adobe ay ganoon pa rin. Si Tito Lee ay nagtatapyas ng kahoy. Si Tita Lee naman ay nagluluto. Si An ay nagpapasiklab ng apoy sa kalan. Tito, nakabalik na po ako. Si Xiao Yi, isa-isa kong inilabas ang mga regalo. Para kay Tio Lee, ang pinakamagandang alak at sigarilyo sa probinsya. Isang set ng bagong kagamitan sa pagkakarpintero. Para kay Charlie, cashmere sweater at pampalusog. Para kay Nian, isang magandang damit. Isang Walkman. Si Xiao Yi, para saan mo ginastos ang perang ito? Namumula ang mga mata ni Tito Lee. Hindi siya makapagsalita. Pinaupo ko sila. Tito, tita, may 100,000 dito. Para sa inyong pagpapagamot at gastusin sa pagtanda. Pati na rin sa pag-aaral ni Nian sa kolehiyo. Ako na ang bahala sa lahat. Nanginginig ang kamay ni Tio Lee. Masyado itong marami, hindi namin ito matatanggap. Tio, kung wala kayo. Wala rin ako ngayon. Kung hindi niyo po ito tatanggapin, hindi ako mapapakali. Umiiyak si Tio Lee. Napakabait mo talagang bata. Kinagabihan, dinala ko si Nian sa bagong bahay. Tapos na ang pagpapaganda. Kumpleto na ang mga kasangkapan at appliances. Nagulat si Nian pagpasok pa lang. Kuya Chenny, kaninong bahay ito? Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad kami sa gitna ng sala. Nian, 7 taon na ang nakalipas. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng ipon mo. At sinabing hindi ko na kailangan bayaran. Ngayon, gusto kong bayaran ang kabutihan mo sa buong buhay ko. Naaalala mo pa ba? Sinabi mong libutin ko ang buong probinsya. Nagawa ko. Sabi mo noon, gusto mong bilhan kita ng floral na polo. Ngayon, kaya nakitang bilhan ng isang kabinet na puno ng magagandang damit. Lin Yan, papakasalan mo ba ako? Papakasalan kita. Puno na ng luha ang mga mata ni Yan. Tinakpan niya ang kanyang bibig at paulit-ulit na tumango. Isinuot ko ang singsing sa kanyang daliri. Tapos niyakap ko siya ng mahigpit. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay tumama sa amin. 3 araw na ang nakalipas, siya ang aking buong kaluwalhasyan at pag-asa. Ngayon, siya ang aking pinakamalaking kabalintunaan at kawalan ng pag-asa. Mag-aaral sa kolehiyo at pagkatapos. Hindi ko man lang magawa ang unang hakbang. Paano ang kinabukasan? Tahimik na dumadaloy ang ilog sa ilalim ng aking mga paa. Sa isang sandali, bigla kong naisip na, baka kung tatalon ako, makakalaya na ako. Lahat ng kahiyan, lahat ng kawalan ng magagawa, ay tatangay ng malamig na tubig ng ilog. Sa sandaling iyon, may narinig akong mabilis na mga yabag sa aking likuran. Dahan-dahang hinawakan ni Kuya Chenny ang laylayan ng damit ko. Maliit at mainit. Si Lin Yan yon. Ang kababata ko. Kuya Chenny, alam ko nang nandito ka. Lumingon ako. Puno ng pawis ang noo niya. Bakit ka nandito? Alam kong pupunta ka rito. Tiningnan niya ako. Puno ng awa ang mga mata. Walang gustong magpahiram. Hindi na siguro ako makakapasok sa kolehiyo. Sa huling ilang salita, nanginginig ang boses ko. Hindi nagsalita si Nianan. Inabot niya sa akin. Ang kamay niya na may hawak na tumpok ng pera. Gusot-gusot. 10 piso, 5 piso. 1 piso at barya. Mainit at maliwanag. Sa wakas, nagawa kong gawin akin ang aking kababata. Mahal ko. Ang kasal namin ni Nianan ay naging usap-usapan sa Chenjia Village. Jeep truck, 100,000 yuan na dot. Kumalat ang balita na parang may pakpak. Sa bawat sulok. Talagang yumaman si Chenny. Mapalad ang dalaga ng pamilya Lee. Sino ang mag-akala?
Ang batang mahirap noon na hindi makapag-aral sa kolehiyo. Ngayon ay naging malaking boss. Nag-uusap-usap ang mga taga-baryo. Inggit na inggit sila. Ang mga mukha ng mga kamag-anak ay mas kahanga-hanga. Ang pagsisisi ng mga kamag-anak. Impossible. Siya na mukhang mahirap. Saan galing ang pera? Peke yan, panloloko lang yan. Hindi siya naniniwala, ayaw niyang maniwala. Hindi niya matanggap na ang mahirap na binata na ininsulto niya sa siwang ng pinto ay umaman na ngayon. Kung sana pinahiram niya ng 100 noon. Kung sana mas maganda ang ugali niya noon. Ngayon, ang napakalaking yaman na ito. Makikinabang din kaya ako rito. Sayang, walang gamot para sa pagsisisi. Maging ang tiyuhin kong si Chen Jianjun ay nagsisisi rin. Gusto niyang magsalita para maging malapit sa akin. Pero tuwing nakikita niya ang malamig kong mga mata, hindi siya makapagsalita. Alam niya na napakalayo na ng agwat sa pagitan naming dalawa. Labis na nagsisi si Chen Xulian hanggang sa mapahampas siya sa sariling dibdib. Naalala niya ang kanyang anak na walang ginawa kundi magbulakbol. Dati, umaasa siyang tutulungan ko ito. Pero sa tingin ko ngayon, wala na talagang koneksyon sa pagitan ko at ng anak niya. Ang tiyuhin kong si Li Dehao ay nanatiling tahimik. Nakaupo lang sa bahay at nagdadalamhating naninigarilyo. Natatakot siyang mapintasan ng ibang tao. Tinanggihan ang sariling pamangkin. Ngunit ngayon, higit pa sa 800 pesos ang nawala sa kanya. Hindi ko sinasadyang magyabang. At wala rin akong gustong paghigantihan. Tinutupad ko lang ng mahinahon ang aking pangako. Ginanap ang kasal sa pinakamagandang hotel sa lungsod. Siya ang pinakamahusay na estudyanteng itinuro ko. Siya ang aking ipinagmamalaki. Ang pag-ibig niya kay Nianan ay tunay na pagdadamayan sa hirap at ginhawa. Nakaupo si nanay sa pangunahing mesa na nakasuot ng custom-made na cheongsam. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na hindi pa niya nararanasan. Sina Tio Li at Tia Li ay unang beses sa kabisera ng probinsya. Hindi sila makapagsalita sa sobrang tuwa. Nakasuot si Nian ng puting damit pangkasal. Napakaganda niya na parang diwata. Nakaangkla siya sa braso ko. Bahagya pang nanginginig ang kanyang kamay. Tiningnan ko siya. Puno ng walang hanggang pagmamahal ang puso ko. Ang aking asawa. Ang kaisa-isa kong mahal sa buhay na ito. Ikalawang araw ng kasal. Dinala ko si Nian sa nayon para dalawin ang puntod ng aking ama. Itay, nakikita niyo po ba? Nagtagumpay na ang inyong anak. Nakatapos ako ng kolehiyo. Nakapagtapos ng masteral. At isa na akong manunulat ngayon. May sarili na akong bahay at kotse. At ang pinakamahalaga, pinakasalan ko si Nian. Tahimik na nagsusunog ng perang papel si Nian sa aking tabi. Nakatingin siya sa aking mukha. Puno ng pagmamalasakit at pagmamahal ang kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kalayo ang aking nilakbay. At kung gaano karaming paghihirap ang dinaanan ko para makarating dito. Pagkatapos ng pag-aalay, isa-isang dumating ang mga kamag-anak. Xiao Yi, binabati kita. Maligayang kasal. Lalong gumaganda si Nian. Swerte ka, bata. Xiao Yi, ito ang inahing manok na inalagaan ng tiyahin mo para sa'yo. Para sa'yo at kay Nian para makapagpalakas kayo. Hahaha. Xiao Yi. Si Xiao Jun ay nagiging mas responsable na rin. Tignan mo kung makakahanap ka ng trabaho para sa kanya. Habang nakatingin ako sa mga mukhang ito na pamilyar pero banyaga na sa akin, wala akong naramdamang galit. O kahit pagmamalaki. Tanging isang payapang damdamin lang. Tita, tiya. Lahat ng meron ako ngayon ay bunga ng sarili kong pagsisikap. At hindi ko rin malilimutan ang mga taong nanakit sa akin. Magkamag-anak tayo. May pagpapahalaga pa rin ako roon. Pero hanggang doon lang yun. Tungkol naman sa trabaho. Hindi ko naman talaga kailangan ng tao rito. Pero ang kailangan ko ay mga taong may kakayahan, masipag. At marunong tumanaw ng utang na loob. Kung handa si Xiao Jun na magsimula sa pinakamababang posisyon. Dahan-dahan lang. Maaari ko siyang bigyan ng pagkakataon. Pero kung gusto lang niyang gumamit ng backer. Paumanhin pero wala akong magagawa. Ako si Chenny, hindi na ako ang dating. Mahirap na estudyante na sunod-sunuran lang. May paninindigan na ako. May kakayahan at may kakayahan na ring piliin ang sarili kong buhay. Ang karapatang pumili ng sariling kapamilya. Ang mga pagsisising iyon noon. Ngayon lang tunay na humampas sa kanila na parang malaking alon. Ang mga salita ko ay parang malaking batong humampas sa lawa. Nanigas ang mga ngiti ng aking mga kamag-anak. Pinakamasama ang reaksyon ni Tita Wang Qin. Ang hawak niyang inahing manok ay tila naging napakabigat. Gusto na niyang magwala. Gusto niyang magwala. Gaya ng ginagawa niya noon sa likod ng siwang ng pinto. Pero hindi niya magawa. Alam niyang nagbago na ang panahon. Xiao Yi, medyo makulit lang naman si Xiao Hu. Hindi masama ang loob niya, swerte niya na ikaw ang kasama niya. Tama, tama. Kailangan ng pinsan mo ng taong magdidisiplina sa kanya. Handa kang bigyan siya ng pagkakataon. Lubos kaming nagpapasalamat. Salamat. Tiningnan ko siya. Kalmado ang mga mata. Huwag mo akong pasalamatan. Ang landas ay sayo. Nasa sayo kung paano mo ito tatahakin. Bukas ng alas 8 ng umaga. Pasamahan mo sa driver ang pagpunta mo sa kabisera para mag-report. Kahit isang minutong late. Bawi ang oportunidad. Pagkasabi nito, hindi ko na sila tinapunan ng tingin. Humarap ako at inalalayan si inay saka sinabi kay Nian. Nian, pumasok na tayo sa loob. Malakas ang hangin sa labas. Nagkatinginan ang mga kamag-anak. At umalis ng may kahiyan. Dala ang kanilang kaawa-awang regalo at punong-puno ng pagsisisi. Bumalik ang katahimikan sa bakuran. Kuya Chenny, hindi ba't masyado kang? Nianan, ang pagiging mabait sa ilang tao ay pagiging malupit sa sarili. Binigyan ko si Chen Xiaohu ng pagkakataon. Hindi para sa kanila. Para ito sa sarili ko. Gusto kong makita ng tatay ko sa kabilang buhay. Na si Chenny ay hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Pero gusto ko ring malaman ng lahat.
na si Chenny ay hindi basta-bastang mapaglalaruan. Ang utang na loob ay dapat bayaran. At ang utang na galit ay dapat tandaan. Hindi ito pagtatanim ng sama ng loob. Prinsipyo ito. Tumingin sa akin si Nianan. Punong-puno ng paghanga at pagmamahal ang kanyang mga mata. Alam niya, ang kanyang asawa ay isang lalaking may paninindigan. Noong gabing iyon, nagkagulo ng husto ang pamilya ng tiyuhin at tiyahin ko. Nakakainis talaga. Sino ba sa akala niya ang Chenny na yan? Dahil lang ba may konting pera siya? Habang nagmumura siya ay umiiyak din. Ang tiyuhin na si Chen Jianjun ay tahimik na naninigarilyo. Hindi umiimik. Tita, tingnan mo naman ang pinsan mong si. Isa na siyang sikat na manunulat at negosyante. Ikaw, basura. Kung hindi ka pupunta bukas, babaliin ko ang mga binti mo. Si Chen Xiaohu ay pinagalitan ng husto. Galit at naiinis. Kinainisan niya si Chenny. At natatakot din na habang buhay siyang maging basura. Hindi siya nakatulog. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw. Nakabihis na ng maayos si Chen Xiaohu at naghihintay sa tapat ng bahay ko. Pula ang kanyang mga mata. Bak sa mukha niya ang pagkadismaya at pagtanggap sa kapalaran. Yije, handa na ako. Tumango ako. At pinasakay siya ng driver sa kotse. Umalis ang kotse sa nayon. Nag-iwan ng alikabok. Pinanood ko ang papalayo na kotse. Walang kahit anong emosyon sa aking puso. Ano kaya ang magiging kinabukasan niya? Ang alam ko lang. Binigyan ko siya ng pagkakataong pumili. At marami pa akong mas mahalagang gagawin. Matapos ihatid si Chen Xiaohu, nagsimula na rin akong maghanda para bumalik sa kabisera ng probinsya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa sa paglalakbay. Kasama ko ang aking ina, si Nianan, at ang aking biyanan. Xiaoy, hindi kami pupunta. Buong buhay namin ay nanirahan kami sa nayon. Kung pupunta kami sa syudad, magiging pabigat lang kami sa inyo. Nga, ano lang ba ang magagawa ng mga magsasaka sa syudad? Tito, tita, hindi kayo pabigat. Kayo ang mga taong dapat kong pahalagahan. Nangako ako kay Nianan. Nabibigyan ko kayong lahat ng magandang buhay. Ngayon, kaya ko na itong gawin. May 2 bahay sa syudad. Magkatabi. Tumira kayo doon. Kung gusto ninyong magtanim, may lupa sa labas ng syudad. Pwede kayong magtanim doon nang hindi nababago ang nakasanayan nyo. Kung hindi kayo pupunta, ibig sabihin hindi niyo ako itinuturing na pamilya. At sa damdamin din yan, Tay, Nay. Sabay na tayong umalis. Sasama na ako sa inyo. Ang matandang mag-asawa, na may luha sa mata, ay tumango. At sa gayoy, umalis ang buong pamilya sa Chen Family Village. Lumabas ang buong nayon para ihatid ako. Puno ng paghanga at paggalang ang kanilang mga mata. Alam ko na simula ngayong araw, mananatiling buhay ang aking alamat sa nayon ng Chen. Pagbalik sa lungsod, pinatira ko ang aking mga biyanan sa katabing unit na kumpleto sa gamit. Kumpleto ito sa mga muebles at appliances. Para talaga ito sa amin. Tita, simula ngayon, ito na ang magiging bahay ninyong dalawa. Huwag kayong mag-atubili. Naluluha sina Tito at Tita Li. Hindi nila inakala sa panaginip man lang na makakatira sila sa ganito kagandang bahay. Sinimulan ko na ang sarili kong gawain. Malapit nang ilabas ang ikalawang nobela ko. Nakakuha ang investment company ng ilang malalaking proyekto. At pumasok na rin si Nianan sa bagong yugto ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang mahusay na grado, nakapasa siya sa pinakamagandang universidad sa probinsya, ang Normal University. Naging alumni ko siya. Noong araw ng pasukan, ako mismo ang naghatid sa kanya para mag-enroll. Pinanood ko siyang naglalakad sa pamilyar na campus habang dala ang kanyang bagong bag. Napakarami kong naiisip. Dito ko sinimulan ang bagong yugto ng buhay ko noon. Ngayon, dito rin magsisimula ang magandang yugto ng buhay ng asawa ko. Gabi, habang nakahilig si Nianan sa mga bisig ko. Chenny, kaya ko bang mag-aral ng mabuti? Mahirap ba ang mga aralin sa kolehiyo? Siyempre, kaya mo. Ang Nianan ko ang pinakamatalinong babae sa mundo. Hindi mo kailangang maging sunod-sunuran kanino man. Sapat nang maging ikaw. Lagi akong nasa likod mo. Ang magiging pinakamatibay mong suporta. Sumandal siya sa akin. At ngumiti ng masaya. Kuya Chenny, buti na lang nandyan ka. Mahigpit ko siyang yakap. Karapat dapat si Nianan sa lahat ng pinakamaganda sa mundong ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Hindi kilalang numero. Hello, si Emmer. Chen ba ito? Ako ang foreman na siwang mula sa construction site sa Silangan. Yung pinsan mong si Chen Xiaohu. Unang araw pa lang sa trabaho, nakipag-away na agad sa construction site. Agad akong napakunot ng noo. Emmer, Chen, masyadong mainitin ang ulo ng pinsan mo. Hindi na talaga namin siya pwedeng kunin. Tungkol sa medical at lost wages ng kabilang panig, maaari bang? Nasaan ka? Papunta na ako. Bago ako dumating, walang aalis. Pinatahan ko sandali si Nianan na nasa mga bisig ko. At ibinaba ang telepono. Chenny, may nangyari ba kay Xiaohu? Maliit na bagay lang. Hinalikan ko ang kanyang noo. Nagpalit ng damit at lumabas. Maghintay ka lang sa bahay. Boss, nalaman ko na ang buong sitwasyon. Sa unang araw ng trabaho ni Chen Xiaohu, inutusan siyang magbuhat ng mga ladrilyo. Hindi pa ka nagtatagal. Nagpabaya na siya. Nagpapabagal-bagal siya sa trabaho. Hindi na nakatiis ang matandang foreman. Kaya sinaway niya ito. Ang boss ko ay ang pinsan ko. Hindi mo ako pwedeng pagsabihan, matanda ka. Nagalit ang matandang master. Minura niya ito. Wala kang kwenta. Agad na nagalit si Chen Xiaohu. Sinuntok niya ito. Pinikit ko ang aking mga mata. Hindi nagsasalita. Napakabigat ng atmosfera sa loob ng sasakyan. Magulo at mausok sa opisina ng construction site. Nakaupo si Chen Xiaohu sa isang sulok. May benda ang kanyang pulso. At bakas ang galit sa mukha.
Sa tapat niya ay isang lalaking. Nasa edad 50, may dugong tumatago sa benda sa noo. Kasama rin nila ang ilang barya at maliit na pera. Bitbit ang init ng kanyang mga palad. Kinuha ko ang lahat ng laman ng alkansya ko. Magkano ito? 803 yuan. Namula ng bahagya ang kanyang mukha. Sabi ni Itay, dagdagan ng 3 yuan. Para pambili mo ng ilang manto sa daan. 803 yuan. Yung mga kamag-anak na nakatira sa bahay na yari sa pulang ladrilyo. Na kahit 100 pesos ay hindi kayang ilabas. Si Nian-an, nakatira sa bahay na gawa sa putik na masira pa sa bahay namin. Ang tatay niya ay karpinterong pilay. Ang nanay niya ay laging umiinom ng gamot. Ang 800 pesos na ito ay baka buong ipon na nila. Hindi ko ito matatanggap. Mas mahirap ang buhay niyo kaysa sa amin. Tanggapin mo. Kuya Chenny, kailangan mong tanggapin to. Mariin niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi man siya malakas. Pero desidido siya. Sabi ni Papa. Pwedeng maging mahirap ang tao. Pero huwag mong kakalimutan ang iyong pinagmulan. Ikaw ang gintong ibon na lumipad mula sa ating nayon. Hindi dapat maputol ang iyong mga pakpak dahil lang sa perang ito. Singhot niya ang kanyang ilong. Sabi rin ni Nanay, ang pinakamasayang pangyayari sa buhay niya ay ang makita kang makapasa sa kolehiyo. Sabi pa ni na Itay at Inay. Tumingala siya. Hindi mo na kailangang bayaran ang perang ito. Hindi na kailangang bayaran. Natatakot si tita na hindi ko mabayaran. Kaya kahit 100 pesos ay ayaw niyang ipahiram. Natatakot naman si tito na mapagsabihan ng ibang tao. Ang ilang manggagawa sa tabi ay nagbubulungan at nakaturo kay Chen Xiaohu. Nang makita nila akong pumasok, tumahimik ang lahat. Kuya Yi, sabihin mo sa kanila. Napinsan mo ako. Minura ako ng matandang ito. Magaan pa nga ang pagpalo ko sa kanya. Nagbago ang lahat ng mukha ng mga manggagawa. Magandang araw po, guro. Ako po si Chen Yi, ang pinsan ni Chen Xiaohu. Nagdulot po ito ng abala sa inyo. Boss Chen, may pagkakamali rin ako. Hindi ko dapat siya minura. Hindi, wala kang pagkakamali. Ang pamilya ko ang hindi nakapagturo ng maayos. Chen Xiaohu, lumapit ka rito at humingi ng tawad sa master na ito. Bakit siya? Siya ang unang nang insulto sa akin. Hindi ako hihingi ng tawad. Pinsan mo ako. Paano ka kumakampi sa mga dayuhan? Isang malakas na sampal. Nagulat ang lahat. Sinampal mo ako, sinampal kita. Para magising ka. Inakala mong pinsan kita. Para lang maging mapagmataas dito. Mula nang pumasok ka sa construction site na ito, isa ka lang ordinaryong manggagawa. Ang iyong karangalan ay kailangan mong paghirapan gamit ang sarili mong mga kamay. Hindi sa pamamagitan ng iyong bibig. Si Chen Xiaohu ay nakaupo sa sahig. Umiiyak ng malakas. Hindi ko siya pinansin. Lumingon siya at muling yumukod ng malalim sa matandang guro. Pasensya na po, guro. Babayaran namin ng buo ang inyong gastusin sa ospital na walang kita at danyos perwisyo. Babayaran namin ang lahat. Bukod pa roon, magbibigay ako ng sarili kong 20,000 bilang karagdagang kompensasyon sa inyo. Napasinghap ang lahat ng mga tao sa paligid. Ang 20,000 noong panahong iyon ay napakalaking halaga. Hindi maaari, hindi ko siya binigyan ng pagkakataong tumanggi. Agad na iniabot ng assistant na si Xiao Zhang ang pera sa kanya. Foreman Wang. Ang trabahador na ito ay itatalaga bilang team leader simula ngayon. Doble ang kanyang sahod. Nagmamadaling tumango at yumukod si Foreman Wang. Tungkol naman sa iyo, ang kabuwang pinsalang idinulot mo ay 23,700 yuan. Ako muna ang magbabayad para sa iyo. Simula bukas, magpatuloy ka sa pagbubuhat ng mga ladrilyo rito. Direktang ipapadala ang sweldo mo sa aking account. Hanggang sa mabayaran mo ang lahat. Kung magtatangka kang tumakas o gumawa ulit ng gulo, itatakwil kita bilang pinsan. Nanginginig ang buong katawan ni Chen Xiaohu. Sa wakas ay naintindihan ko na hindi siya nagbibiro. Ang kaguluhan ito ay nagtapos. Ang tingin ng mga tao sa construction site sa akin ay nagbago mula sa paggalang tungo sa paghanga. Alam nila, nasa isang boss na tulad nito, panatag ang kanilang loob. Pagkatapos asikasuhin ang trabaho, gabing-gabi na nang makauwi ako. Ang liwanag ng buwan ay kumikinang sa hardin ng komunidad. Pagbukas ko ng pinto, may isang mainit na ilaw na nakasindi sa sala. Si Nian-an ay nasa sofa. May hawak na unan, parang isang kuting na naghihintay sa amo nito. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, kaya't bigla siyang napatingin, na may antok sa kanyang mga mata. At higit sa lahat, pag-aalala. Kuya Chenny, nakabalik ka na. Lumapit ako at niyakap siya. Bakit hindi ka pa natutulog? Nag-aalala ako sa iyo. Sinabi ko ng simple ang nangyari sa construction site. Pinagbuhatan ko ng kamay si Chen Xiaohu. Pinagtrabaho ko siya para mabayaran ang utang niya. Pagkarinig nito, tuminala si Nian-an. May kislap sa kanyang mga mata. Tama ang ginawa mo, Kuya Chenny. Dapat lang na may magdisiplina kay Xiaohu. Ang pagbibigay mo sa kanya ng pagkakataon ay dahil sa kabutihan ng loob mo. Nararapat lang na panagutan niya ang ginawa niya. Hindi ko inakala na ganoon kalalim ang pag-unawa ni Nian sa mga bagay. Pinatanda siya ng kolehiyo. Pinahinog. Yumuko ako at hinalikan siya. Salamat sa Diyos. Sa pagbibigay sa akin ng isang soulmate na makakasama ko. Kinabukasan, binisita ko ang aking biyanan. Nakaupo si Tio Lee sa balkonahe. May hawak na maliit na piraso ng kahoy. At walang malay na naglililok gamit ang lumang kutsilyo. May lungkot sa kanyang mukha. Alam kong namimiss niya ang pagiging karpintero. Iyon ang kanyang pinagkukunan ng lakas sa buong buhay niya. Nang makita niya ako, dali-dali niyang ibinaba ang hawak niya. Medyo nahihiya. Dumating si Xiaoyi. Hinila ko siya para umupo. Tito, gusto ko sanang pag-usapan natin ang isang bagay. Gusto kong gamitin ang iyong husay. Magbukas ng tindahan ng custom-made na kasangkapan. Hindi.
Ako'y isang karpintero lang sa probinsya, paano ako magnenegosyo? Tito, wag po muna kayong magmadali. Ngayon, uso ang retro style sa syudad. Gusto nila ng mga lumang gamit na may sentimental value. Ang inyong galing ang pinakamalaking tatak. Ang pagpapaganda ng tindahan, pagpaparehistro sa IE at pagkuha ng empleyado ay naayos ko na. Ang kailangan ninyong gawin ay magtuon sa paborito ninyong paggawa ng kahoy. Maaari kayong magturo ng mga apprentice. Ibahagi ninyo ang inyong galing. Hindi kayo basta boss. Kayo ay isang master. Ang aming art director. Muling nagliwanag ang mga mata ni Mang Li. Nanginginig ang kanyang mga labi at hindi makapagsalita. Noong panahong kayo at si Aling ay may 800 piso. Nagbigay sa akin ng daan palabas ng bundok. Hinawakan ko ang kanyang kamay na magaspang. Gamit ang tindahang ito, magtatatag ako ng bagong buhay para sa inyo ni tita sa syudad. Hindi ito limos. Hindi ito pambayad. Ito ay isang negosyo ng ating pamilya. Hindi na napigilan ni Uncle Lee ang kanyang mga luha ng kagalakan. Pagkaraan ng isang buwan, sa pinakamataong kalye ng kultura sa probinsya, tahimik na nagbukas ang tindahan ng Webbles na Liswood language. Ang simple at eleganteng disenyo, bawat piraso ng Webbles, ay naglalabas ng sariwang amoy ng kahoy at init ng gawa sa kamay. Suot ni Tio Lee ang kanyang custom-made na tangsuit. Tuwid na tuwid ang kanyang tindig. May kasama siyang 2 alagad. Sa araw ng pagbubukas, inimbitahan ko ang lahat ng media at mga kilalang tao sa kultura mula sa kabisera ng probinsya. Si Professor Lin Moyan mismo ang nag-cut ng ribbon. At pinuri niya, na ito ang pinakamainit na damdaming pantao sa panahon ng industriya. Ang mga order ay dumating na parang niebe. Si Tio Lee ay naging folk handicraft master sa bibig ng media. Nahanap niya ulit ang kanyang karera, pati na rin ang kanyang dangal at tiwala sa sarili. Si Aling Lee naman ang naging tagapamahala ng logistics sa tindahan. Naging abala pero masaya. Sa wakas, sa lungsod na ito na bago sa kanila, ay nahanap na nila ang kanilang lugar. Habang pinapanood ko silang abala at masaya, punong-puno ng kasiyahan ang aking puso. Alam kong tama ang ginawa ko. Ang tunay na pagtanaw ng utang na loob ay hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pagbibigay sa kanila ng kakayahan at pag-asang magsimulang muli. Tila pumasok ang buhay ko sa pinakamapayapang daluyan. Umuunlad ng husto ang aking karera. Ang pangalawa kong nobela ay binili ang karapatan ng isang film company. At malaki ang kinita ng aking investment company. Naging makulay ang buhay kolehiyo ni Nian An. Naging mahusay siya sa pag-arte. Nagnining siya sa entablado ng teatro. Para kaming mga ordinaryong magkasintahan sa campus. Susunduin ko siya pagkatapos ng klase. Maglalakad sa mga punuan. Manonood ng sign tuwing weekend. Simple lang pero napakatamis. Nag-aaral si inay ng kaligrapiya sa paaralan para sa mga nakatatanda. Masaya siya araw-araw. Ang Liswood and Fish ni Tito Lee ay naging tatak na ng lungsod. Dumarami na ang kanyang mga estudyante. Si Tita Lee naman ang naging tagapamahala ng aming malaking pamilya. Inaalagaan niya kaming mabuti. Maging si Chen Xiaohu ay nasa tamang landas na rin. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa pagiging trabahador ay naging team leader na siya. Kayo manggi ang balat dahil sa araw. Puno ng kalyo ang mga kamay. Naging matatag ang mga mata. Akala ko ay magpapatuloy ang ganitong kaligayahan. Akala ko ay tapos na ang lahat ng sama ng loob. Pero nagkamali ako. Nang araw na yon, katatapos ko lang mag-meeting. At naghahanda na akong sunduin si Nian An. Chen, dumating po ang tiyahin at tiyuhin nyo. Nag-ingay po sila sa front desk. Sabi niyo raw po, nang yumaman kayo, kinalimutan nyo na ang mga kamag-anak nyo. Sabi rin po nila, niloko niyo raw po ang anak nila para magtrabaho ng husto. Bigla akong nanlamig. Papasukin sila sa conference room. Ihanda ang security department. Binuksan ko ang pinto ng conference room. Si Chen Xiulian at ang kanyang asawa ay yumukod sa 2 Diyos ng pinto. Chenye, anong masamang balak mo? Ang paghahanap mo ng trabaho para sa anak ko ay ang pagpapabuhat lang sa kanya ng mga ladrilyo. Gusto mo siyang mamatay sa pagod. Ikaw na walang utang na loob. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa iyo ng candy noong bata ka pa? Kailangan mong bigyan si Xiaojun ng desenteng trabaho sa opisina. Kung hindi, pupunta kami sa pahayagan at police station. At ilalabas ang lahat ng iyong eskandalo. Kapag napagod na sila sa pagsasalita, saka lang ako magsasalita. Una, ang trabaho ni Chen Xiaohu ay pinili niya mismo. Siya ngayon ang team leader. Ang buwanang sahod niya ay 5 beses na ng dati. Pangalawa, kung gusto mo ng desenteng trabaho, hayaan mo siyang kumuha ng pagsusulit. Ang kumpanya ko ay hindi nagpapakain ng mga tamad. Pangatlo, kung gusto ninyong magtrabaho sa pahayagan o police station, subukan nyo. Tignan natin kung sino ang masisira ang reputasyon sa huli. Ikaw, lalabanan kita. Agad siyang inalalayan ng 2 gwardiya. Nagkainitan. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng conference room. Isang matandang figura ang lumitaw sa pintuan. Siya ang tiyuhin kong si Li Dehao. Mas maputla ang kanyang mukha kaysa dati. At mas kuba ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga labi. At tumingin siya sa akin. Xiaoyi, iligtas mo ako. Ang pagdating ni Tio Li Dehao ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kumukulong mantika. Biglang nanahimik ang buong meeting room. Natigilan din ang mag-asawang Chen Xiulian. Xiaoyi, iligtas mo ang tiyo mo. Ang katawan niya ay nanghina kaya agad ko siyang inalalayan. Ang braso niya ay puro buto na lang. Napakainit ng kanyang katawan. Nilalagnat siya ng mataas. Inalalayan ko siyang maupo. Kumuha ako ng tubig. Uminom siya ng kaunti. Pautal-utal niyang sinabing may stage 4 liver cancer siya. Ang operasyon at gamutan ay aabot ng hindi bababa sa 200,000. Naubos na ang lahat ng ari-arian niya. Kulang pa siya ng 150,000. Pinuntahan niya ang kanyang anak. Nagwala agad ang manugang niya. Tay, kailangan pa naming magbayad ng mortgage.
Ang sakit mo ay parang walang katapusang balon. Huwag mo kaming idamay sa pagbagsak. Wala kaming pera. Pinuntahan niya ang kanyang anak na babae. Isinara lang ng manugang niya ang pinto sa harap niya. Pinalayas siya ng sarili niyang mga anak. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naalala niya ako. Ang pamangking tinanggihan niya noon. Dahil lang sa takot siyang husgahan ng ibang tao. Naging tahimik ang buong conference room. Nagbago ang ekspresyon ni na Chen Xulian mula sa pagkagulat patungo sa pagiging komplikado. Tito Xiaoyi, patawad po. Alang-alang na lang sa nanay ko. Tulungan mo naman ako. Pilit siyang lumuluhod. Hindi mo kailangang lumuhod, Tio. Ang pamilya ni An ang aking mga tagapagligtas. Dugo lang ang nag-ugnay sa atin. Walang utang na loob, pero hindi tama na hayaan lang ang taong naghihinalo. Ang 150,000 na ito ay pwede kong ipahiram sa iyo. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Chen Xulian. Ipakuha ko sa assistant ko. Ang kontrata. Pahiram, hindi bigay. Walang interes, bayaran sa loob ng 5 taon. Ang collateral ay ang ancestral house ninyo. Pirmahan at lagyan ng fingerprint. Ipadadala ko agad ang pera sa ospital. Kung ayaw mo, umalis ka na ngayon din. Nanginginig ang mga kamay ni Li Dehao na parang tuyong dahon sa hangin. Dangal o buhay. Pinili niya ang huli. Pautal-utal niyang isinulat ang kanyang pangalan. At itinatak ang kanyang hinlalaki. Ang pulang marka ng daliri ay tila isang patak ng dugo. Xiaoyi, tignan mo, tumulong na ang tiyuhin mo. Ang pamilya namin. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa pamilya nyo. Ibinigay ko na ang paliwanag na gusto nyo. Kung pera ang gusto nyo, wala kayong makukuha kahit 5. Umalis kayo. Chenny, kami ay mga nakatatanda mo. Nakatatanda? Noong kailangan ko kayo. Nasaan kayo? Noong mag-isa akong pinalaki ng nanay ko. Nasaan naman kayo? Security, palabasin nyo sila. Simula ngayon, ang mga pamilyang ito mula sa Chen Village ay hindi na makakapasok nang wala ang pahintulot ko. Huwag na huwag kang tatapak sa kumpanyang ito. Chenny, wala kang utang na loob. Pagbabayaran mo ito. Pinahihirapan mo ako. Pero sinabi sa akin ng pamilya niyan, hindi ko na kailangang bayaran ang 800 na ito. Hindi ko na kaya ito. Tumulo ang luha sa likod ng aking kamay. Sa tumpok ng gusot na pera. Isang 18 taong gulang na lalaki. Umiyak na parang bata sa tabi ng ilog. Hindi ako pinigilan ni Yan. Tahimik lang siyang tumayo sa tabi ko. Naghihintay na matapos ako sa pag-iyak. Matagal akong umiyak. Doon lang ako huminto. Maingat kong inilagay ang pera sa aking dibdib. Malapit sa aking puso. Kung saan nakalagay ang aking admission letter. Niyan, salamat. Pakisabi rin sa iyong tiyo at siya na salamat. Babayaran ko ang perang ito. Babayaran ko ito ng doble kasama ang interes. Alam ko na. Umuwi ka na. Siguradong nag-aalala na si Tia. Tumango ako. Ang sikat ng araw ay tumatama sa ilog. Kumikinang na parang ginto. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Tumalikod ako at naglakad pa uwi. Naglakad ako ng ilang hakbang. At lumingon muli. Nakatayo pa rin si Anan. Sa pinag-iwanan ko at nakatingin sa akin. Ang payat niyang anino sa ilalim ng papalubog na araw. Ay hindi ko malilimutan habang buhay. Sumumpa ako sa aking sarili. Ang perang ito ay utang na loob. Ay put din. Magbabayad ka. Unti-unting lumayo ang mga sumpa. Hanggang sa mawala. Tahimik ang silid ng pagpupulong. Ang tanging naririnig ay ang malalim na paghinga ni Li Dehao. Tiningnan ko siya na tila nawawala sa sarili. At wala akong naramdamang kahit kaunting kagalakan. Isang kaisipan lang ang pumasok sa isip ko mula ngayon. Ako, si Chenny, at ang mga tinatawag na kamag-anak ko sa Chen Village. Ay putol na ang ugnayan. Mula ngayon, malayo na ang ating landas. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sa mundo ko, 2 uri na lang ng tao ang natitira. Pamilya at mga taong may utang na loob ako. At mga estranghero. Pag-uwi ko sa bahay, puno ng bituin ang langit. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang bango ng pagkain. Nakaabang ang buong pamilya sa hapagkainan, naghihintay sa akin. Si An ang unang tumayo, para kunin ang aking briefcase. At tulungan akong hubarin ang aking coat. Ang kanyang mga kilos ay banayad at sanay na sanay. Tila isang batis na naghugas sa lahat ng aking pagod. Kuya, naayos mo na ba ang mga bagay-bagay? Ayos na ang lahat, kumain na tayo. Nagugutom na ako. Sa hapagkainan, patuloy ang pagsubo sa akin ng pagkain ni na inay at ng biyanan ko. Inilabas ni tatay ang kanyang nakatagong alak para samahan akong uminom. Walang nagtanong tungkol sa kumpanya. Ipinadama nila ang kanilang pagmamahal sa pinakasimpleng paraan. Ang init na ito ang pinakamahalaga kong kayamanan. Nananahan si An sa aking mga bisig sa kalaliman ng gabi. Kuya Chenny, hindi ka ba masaya ngayong araw? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang pagpapalayas ng tiyuhin ko sa tiyahin ko dahil sa utang. Alam kong masakit ito para sa'yo. Sa isang panig ay ang kadugo. Sa kabila naman ay ang lumang hinanakit. Pero tama ang ginawa mo. Ang pagliligtas mo sa tiyuhin mo ay tama. Ang pagpapapirma sa kanya ng kontrata ay ang limitasyon. Ang kabutihan mo ay may talas. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang pagkakaroon ng asawang tulad nito. Ano pa ang mahihiling ko? Mayroon akong magandang balita para sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko. Dahan-dahan kong inilagay sa patad niyang tiyan. Nandito ang aming sanggol. Blanko ang aking isip. Pagkatapos ay dumating ang matinding kagalakan. Magiging ama na ako. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Uminit ang aking mga mata. Idinikit ko ang aking taina sa kanyang tiyan. Tila naririnig ko ang mahina ngunit malakas na tibok ng puso. Talaga, totoo ba? Halos 2 buwan na. Maayos ang lahat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyan, mahal kita. Ang mga tinatawag na kamag-anak. Ang mga mapait na nakaraan.
Sa sandaling ito, lahat ay naging balewala na. Nagkaroon ng bagong araw ang mundo ko. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong pamilya. Tuwang-tuwa si nanay at ipinagmamalaki sa lahat na magiging lola na siya. Magdamag siyang naghabi ng maliit na sweater. Ipinahayag ni Tito Lee. Nagagawa siya ng natatanging duyan para sa sanggol. Si Tita Lee naman ang nag-asikaso sa lahat ng pagkain at pangangailangan ni Nian An. Si Nian An ay naging reyna na pinagkakaguluhan. Ako naman ang naging pinakamasaya at pinakaabala na magiging ama. Nang makarating ang balita sa Chenjia Village, ang mag-asawang Chen Xiulian ay hindi na makapagtaas ng mukha sa nayon. Naging katatawanan sila ng buong nayon. Nang malaman ni Chen Xiaohu ang ginawa ng kanyang mga magulang, sa unang pagkakataon ay nagalit siya sa kanila. Ipinadala niya ang buong sahod niya sa bahay. Isang bagay lang ang sinabi ng tatay ko, pinaghirapan ko ang pera ko. Huwag mo nang guluhin si Kuya Yi. Ayokong mapahiya. Naoperahan si Li Dehao. Matagumpay ito. Pero mula simula hanggang katapusan, hindi nagpakita ang mga anak niya sa ospital. Nang araw ng paglabas niya, mag-isa siyang umuwi sa walang lamang bahay, bitbit ang kanyang karamdaman. May nakakita sa kanyang nakaupo sa may pintuan ng lumang bahay. At umiiyak ng buong magdamag habang hawak ang kasunduan sa sangla. Nailigtas niya ang kanyang buhay. Pero nawala naman ang lahat ng pagmamahal ng pamilya at dangal niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Wala na akong kinalaman sa mga yon. Ang focus ng buhay ko ay nakatuon na ng buo sa aking pamilya. At sa anak na malapit ng isilang, tanggihan ang mga pakikipagkita. Umuwi ng maaga. Samahan si Nian An maglakad-lakad. Basahan siya ng kwento. Damhin ang makulit na pagsipa ng munting buhay sa loob ng tiyan. Hindi na ako isang ligaw na damong dagat. Sa masiglang lungsod na ito, sa wakas ay nakapag-ugat na ako ng malalim. Narito ang aking minamahal, ang aking ina, ang aking pamilya. At ang ating magkasamang kinabukasan na puno ng pag-asa. Sa sumunod na taglagas, isang maaraw na hapon, ipinanganak ni Nian An ang aming kambal, isang lalaki at isang babae. Ang pangalan ng lalaki ay Chen Yan En, at ang pangalan ng babae ay Chen Siwan. Huwag kalimutan ang pinagmulan. Huwag kalimutang magpasalamat. Iyan ang ipinangalan ko sa kanila. At iyan din ang aral na nais kong baunin nila habang buhay. Noong araw na ipinanganak ang mga bata, puno ang pasilyo ng ospital ng aming pamilya. Buhat ni nanay at Aling Li ang dalawang kulubot na sanggol. Naiiyak sila sa tuwa. Nakatayo naman sa tabi si Mang Li. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang aking mga kamay. Bantay sarado ako sa tabi ng kama ni Nian An. Hawak ang kanyang maputlang kamay. Paulit-ulit na hinahalikan ang kanyang noo. Nian An, naghirap ka ng husto. Hindi naman po, Chen Yi. Tignan mo ang hawig nila sayo. Pinagmamasdan ko ang mga munting anghel na mahimbing na natutulog sa duyan. Pakiramdam ko ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Lumipas ang panahon. 5 taon na ang nakalipas. Si Nian En ay mahinahon at mabait. Mahilig magbasa mula pagkabata. Katulad ko. Si Xuan naman ay palatawa at makulit. Parang isang masayang diwata. Siyang Nian An. Naabot ko ang rurok ng aking karera. Ang mga nobela ko ay ginagawang pelikula at serye. At lalong lumalawak ang sakop ng aking investment company. Tinatawag na nila akong Boss Chen o Chairman Chen. Pero ako lang ang nakakaalam. Ang titulong pinaka-pinahahalagahan ko ay ang pagiging asawa, ama at anak. Bawat weekend, tinatanggihan ko lahat ng trabaho at dinadala ang pamilya sa bukid. Si Tio Lee ay naglalaro ng kanyang paboritong kahoy sa malaking gawaan. Si Tia Lee ay nagtatanim ng pamilyar na gulay sa hardin. Kasama ng nanay ang 2 bata na nag-aaral ng mga butil sa pilapil. Pagkatapos magtapos ni Nian An sa kolehiyo, nagtatag siya ng Scholarship Foundation upang tulungan ang mga tulad ko noon. Isang batang mahirap pero matalino at mabuti ang asal. Ipinapasa niya ang kabutihan sa sarili niyang paraan. Kumakain kaming pamilya sa bakuran ng mga sariwang gulay. Nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Ang mga bata ay naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang tawanan ay masigla. Ang mga matatanda ay nakaupo sa mga rocking chair. May mga ngiting puno ng kasiyahan. Magkatabi kaming nakaupo ni Nian An. Magkahawak ang aming mga kamay. Ito ang payapang buhay na pinaghirapan ko ng husto para makamit. Tungkol naman sa mga kamag-anak sa Chenjia Village. Matagal na silang wala sa buhay ko. Ang asawa ni Tia ay na-stroke at nakaratay na lang sa kama. Hirap na hirap siya mag-isa. Ang tiyuhin kong si Li Dehao ay humina na ang katawan. Hindi siya pinapansin ng mga anak niya. Nakatira siya sa isang walang lamang lumang bahay at umaasa sa benepisyo. Pagkatapos ng takdang petsa ng pautang, ibinenta niya ang bahay ng kanilang angkan para mabayaran ito. Hindi ko siya sinisingil. Hindi ko na rin siya nakita. Hindi rin maganda ang buhay ng tiyuhin ko. Ginulo ng manugang niya ang buong bahay. Araw-araw nagsisisi ang tiyahin kong si Wang King. Nagsisisi sa asukal na tubig na may halong kawalang pakialam noon. Nagsisisi sa saradong pinto. Si Chen Xiaohu lang ang tanging eksepsyon. Mula sa pagiging team leader, naging project manager siya. Bumili ng bahay sa lungsod, nag-asawa at nagkaanak. Bihira na siyang umuwi sa baryo. At bihira na rin akong kontakin. Tuwing sasapit lang ang bagong taon. Hindi pumapalyang magpapadala siya ng text na Huije. At ang salitang salamat. Alam kong naintindihan niya. Sa wakas, namuhay na siya ayon sa nararapat para sa kanya. Dinala ko si Nian En at ang mga bata. Pabalik sa pamilyar na ilog. Kung saan ako noon ay nawala ng pag-asa. At gustong tumalon sa ilog para magpakamatay. Ang ilog ay tahimik pa ring umaagos. At ang pampang ay puno na ng luntiang mga puno. Si Nian En at si Yuan ay parang dalawang masayang ibon na tumatakbo sa tabi ng ilog. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumama sa mukha ni Nian An na nagbigay dito ng ginintuang kulay. At ang imahe ng dalagitang humabol at nagbigay sa akin ng pera ay unti-unting nag-iba. Nian An, paano kung wala ka noon?
Walang paano kung. Kahit pa bumalik ang panahon ng 100 beses. Tatakbo pa rin ako para hanapin ka. Dahil ikaw ang aking Kuya Chenny. Yumuko ako at hinalikan siya. Nagkikikit na tumatawa ang mga bata habang nakatakip ang kanilang mga mata. Sinasalamin ng ilog ang paglubog ng araw. Payapa ang takbo ng panahon. Ang buhay ko ay nahulog sa kailaliman mula sa pampang ng ilog na ito. At muling isinilang mula sa pampang ng ilog na ito. At ang lahat ng ito ay nagmula sa batang babaeng. Habang hinihina na tumatakbo. Habang hawak ang laylayan ng kanyang palda, ay nagdala ng liwanag sa mundo ko. Ang aking kababata. Ang aking mahal. Ang tanging pag-ibig ng buhay ko. Iaalay ko ang natitirang panahon ng buhay ko para mahalin siya. Para protektahan siya. Para ipagpatuloy ang kabutihang loob at pagmamahal na ito. Hanggang sa huling hantungan ng aking buhay. Gumuhit siya ng malinaw na linya sa aking puso. Sa isang panig ng linya ay ang aking tagapagligtas. Sa kabilang panig naman ay mga estranghero. Simula ngayong araw, hindi na tayo magkamag-anak. Umuwi ako bitbit ang perang iyon. Pagbukas ko ng pinto, si inay ay nananahi ng lumakong damit sa ilalim ng ilawang bigas. Nang makarinig siya ng ingay, bigla siyang tumingala. Pula ang kanyang mga mata. Nandyan ka na pala. Nanginginig ang boses niya. Natatakot siyang mas matinding kawalan ng pag-asa ang dala ko. Inay, tama na. Nanginginig ang kamay ni inay. Halos mahulog ang pera. Saan galing ito? Tinuruan ako ng tiyo at yako kung ano ang pagmamahal ng pamilya. Galing kay niyan ang perang ito. Kinuwento ko ang lahat. Nang mahinahon. Pero habang nakikinig si inay, lumuha siya. Hindi niya pinagalitan ang sinuman. Gamit lang ang kanyang magaspang na kamay. Paulit-ulit niyang hinawakan ang tumpok ng pera. Mabait na bata si Nianan. Ang kanyang mga magulang ay malaking biyaya sa ating pamilya. Tandaan mo mula ngayon. Ang mga bagay ng pamilya Lee ay mga bagay na rin natin. Ang pabor na ito, kailangan nating bayaran habang buhay. Sandali siyang tumigil. May lamig sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita. Tungkol naman sa iyong tiyuhin at sa kanila. Ituring mo na lang na wala kang ganoong kamag-anak. Mahirap tayo. Pero huwag kang magpapatalo. At huwag kang magpapabulag. Naalala ko po, inay. Nang gabing iyon, gamit ang pinakamagandang tela. Ginawan ako ni inay ng isang supot. Tinahi niya ang pera at ang sulat ng pagtanggap sa loob ng aking damit. Ito ang aking kinabukasan. Bahagi na rin ito ng kapalaran natin. Hindi ito pwedeng mawala. Pagkalipas ng 2 araw, tinahak ko ang daan patungo sa kabisera ng probinsya. 2 tao lang ang naghatid sa akin. Ang nanay ko at si Nianan. Namumula ang mga mata ni nanay. Hindi tumitigil sa pag-aayos ng kwelyo ko. Natila sa pag-alis kong ito. Hindi na makakabalik. Si Nianan ay nakatayo sa tabi. Nakayuko at pinipilipit ang laylayan ng damit. Nakasuot siya ngayon ng kupas na floral na blusa. Kuya Chenny, sandali. Ito ang kinuha mo para sa akin sa templo sa bundok. Sabi nila napakabisa nito. Hawak ko ang maliit na anting-anting. Mainit sa aking palad. Matagal nang sira ang templo sa bundok. Alam kong palusot lang niya yon. Tiningnan ko siya. Maraming gustong sabihin ang puso ko. Babalik ako. Tumango si Nianan ng mariin. Umiikot ang luha sa aking mga mata. Ngunit pinipigilan kong huwag itong pumatak. Umuugong ang traktor. Sumakay ako. Hindi ako nangahas lumingon. Dahan-dahang umandar ang sasakyan. Sa huli, hindi ko na napigilan. Lumingon ako at nakita ko si nanay at Nianan na nakatayo pa rin sa ilalim ng lumang puno ng akasya. Naging 2 maliliit na anino. Patuloy silang kumakaway. Hindi kalayuan. Nakatayo si Tita Wangking na nakapamaywang at nakatingin sa akin. Puno ng paghamak ang kanyang mukha. Sa pader ng bakuran ng tiyahin ko. Nakadapa ang pinsan ko at nagpapangit sa akin. Sa harap ng bahay ng tiyuhin ko. Nakayuko ang tiyo ko habang naninigarilyo. Na para bang hindi niya ako nakita. Ang kanilang pagiging malamig ay parang latigo. Na humahagupit sa aking puso. Ibinaba ko ang aking tingin. At hinawakan ng anting-anting sa aking dibdib. Paalam, Chen Jiakun. Paalam sa lahat ng aking kamag-anak. Mula ngayon, ako, si Chenny, ay mayroon lamang tagapagligtas. Wala nang kamag-anak. Sa unang pagdating sa kabisera ng probinsya, 2 araw at 1 gabi. Sa sandaling lumabas ako ng istasyon ng tren, ako'y natulala. Ang malawak na kalsada, at ang walang tigil na daloy ng mga sasakyan. Mas matayog pa sa bundok na gusali.